Aswang Radio! Ang radyo ng mga aswang! Tita, maniwala ka sa akin. May narinig talaga akong mga kaluskos sa labas ng kwarto ko kagabi. Baka naman ligaw na hayop lang yun. Ikaw na bata ka kung ano-ano na lang ang iniisip mo. Hindi yan makakabuti sa pagbubuntis mo. Kakaiba po yung tunog ng kung sino mang nasa labas ng kwarto ko kagabi. Parang umaangil. Malakas pang kutob ko. Na hindi lang yun basta isang ligaw na hayop. Masyado ka nagpapadala sa mga kumakalat na chismis ng mga kapitbahay natin. Kaya hindi umaasenso ang mga yan dahil imbis na magsikap sa buhay kung ano-anong pinapakialaman at pinapakalat. Mga walang magawa sa buhay. Pero tita, hindi ba't may natagpuan raw silang lasog-lasog na katawan ng tao sa likod ng bahay? Doon daw sa may bodega. Tsaka marami nagsasabing nakakaamoy raw sila ng maalingaso na amoy doon. Hindi po ba kayo nagtataka o kayo natatakot? Sinasabi mo bang may halimaw sa bodega natin? Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Minsan ka na rin bang nakarinig ng nakakagimbal na chismis na talaga namang nagpatinding ng balahibo mo? Ang lahat ng tao ay may tinatagong sikreto. Gaano man ito kalaki o kaliit. Pero paano kung ang mismong mga kasama mo sa bahay ang may tinatagong napakadilim na bagay na maaaring maglagay sa iyo sa panganib? Paano kung hindi ka naligtas sa sarili ninyong pamamahay at hindi mo magawang pagkatiwalaan ang mga kasama mo? Iiwan mo ba sila para iligtas ang iyong sarili? O mananatili ka para iligtas sila sa ngalan ng pagmamahal at utang na loob? Curious kaming malaman kung ano ang sagot ninyo sa mga katanungang ito. Kaya magkita-kits po tayo sa comment section. At kung gusto nyong malaman kung anong klaseng katatakutan ang hatid ng kwentong ito, pakinggan nyo po hanggang dulo dahil pinapangako namin sa inyo na magugustuhan ninyo ang kwentong pinadala ng ating sender today. Hello sa mga listeners ng Aswang Radio. Lalong-lalo na sa super energetic at kwelang tandem ni Paula and Popoy. Isa po ako sa mga solid listeners ninyo dahil na-appreciate ko ang kwento ninyong puno ng katatakutan. Ako man ay may sarili ring kwentong aswang na matagal ko nang gustong i-share. Medyo matagal ko na rin tong pinag-isipan dahil ayoko na sanang i-revisit ang madilim na kabanatang ito ng buhay ko. Pero na-realize ko na may dala namang lessons ang kwentong ito. Kaya wala naman sigurong masama kung ibabahagi ko ito sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Dayan, tubong Negros Oriental. Lumaki ako sa isang toxic family. Mataas ang expectations ng mga magulang ko sa akin. Lalo na't honor student ako mula ng elementary hanggang high school. Tuwing nakakakuha ako ng mababang marka, ay para bang napakalaki na ng nagawa kong kasalanan. Naalala ko pa nga na pinalo ako ng mama ko dahil lang natalo ako sa isang school contest na sinalihan ko. Galit na galit rin sila nung malaman nilang may boyfriend na ako. Makakasira lang daw ito sa buhay ko. Tinawag pa nila akong malandi at wala raw akong mararating sa buhay. Kaya naman pagka-graduate ko ng high school, ay buong tapang akong umalis sa amin. Kasama ang boyfriend ko noon na si Bert, nagpunta kaming Dumaguete upang doon mag-aral. Pareho kaming scholars at nakapagtrabaho rin kami sa tindahan ng kanyang tiyuhin. Nakitira rin po kami sa paupahan nito at sinisingil niya lang kami ng maliit na halaga. Grabe kang bata ka. Napakatatag mo talaga. Pinagtaksilan ka na nga. Nagagawa mo pa rin ngumiti ngayon. Naku tita, alam niyo naman yung sinasabi nilang fake it till you make it. Ito ang ginagawa ko ngayon. Masakit pong tanggapin ang nangyari pero ayoko rin masyadong mag-focus sa sakit. Kasi baka mapabayaan kong pag-aaral ko at mawalan pa ako ng scholarship. Diyan naman ako bilib sa'yo. Tiyak akong mapaproud ang nanay mo sa'yo. Alam ko naman pong hindi pa rin ako napapatawad ng mga magulang ko. Ewan ko ba kasi sa mga yun. Nagka-jowa ka lang, kulang na lang ay pako kanila sa krus. Ay, Diyos ko, 2002 na. Pero yung pag-iisip nila, parang naiwan pa sa 1950s.
Pero minsan po napapaisip ako. Hindi kaya itong lahat ng nangyari sa akin ngayon? Karama ko to. Dahil sa pagsuway ko sa kagustuhan nila. Dahil nakipagtanan ako. Ano ka ba? Hindi yan totoo. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Bakit kasi hindi ka na lang tumira sa akin? Ako na rin ang magpapaaral sa'yo. Para saan pang kayamanan ko kung hindi ko matutulungan ang paborito kong pamangkin? Salamat po, tita. Pero gusto ko pong magsumikap ng hindi umaasa sa kahit sino. Ay, ayan ka na naman sa prinsipyo mo eh. Pero sige, hindi kita pipilitin. Basta mangako ka ha, na sa oras na kailangan mo ng tulong, hindi ka magdadalawang isip na lumapit sa akin. Maliwanag ba? Opo, promise ko po yan sa inyo. Byuda na si Tita Marife at hindi maikakailang mayaman talaga siya. Bukod sa matagumpay na talaga siyang negosyante, ay malaki rin ang perang iniwan sa kanya ng namayapa niyang asawa. Walang anak si Tita at ang mga negosyo niya lang ang kanyang pinagkakabisihan. Ilang beses niya na akong inalok na sa kanya na lang ako tumira at siya na raw ang bahala sa akin. Pero hindi ako pumayag dahil nahihiya ako sa kanya. Siya yung matuturing kong cool tita. At mula pagkabata ay naramdaman ko nang tinuturing niya akong parang anak. Ngunit hanggat maaari ay ayokong makaabala sa kanya. Hanggang sa dumating ang panahon na wala na talaga akong ibang malalapitan. 25 anyos na ako noon nang mabuntis ako ng dati kong boyfriend na si Jeffrey. Mabait siya, may itsura, at may maayos ring trabaho. Walang araw na hindi niya pinaramdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Sa katunayan, parang prinsesa niya akong ituring. Pero nung nalaman niyang buntis ako, ay biglang nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Hanggang sa tuluyan na nga siyang naglaho na parang bula. Tita, pasensya na sa abala ha. Wala na talaga kasi akong ibang pwedeng lapitan. Alam mo namang hindi pa kami okay ng mga magulang ko hanggang ngayon. Ano ka ba? Okay lang. Sabi ko naman sa'yo, pag may kailangan ka, lumapit ka lang sa akin. Pansamantala lang naman po ito. Hanggang sa makapanganak ako at magkaroon ng maayos na trabaho. Lilipat din po agad ako pag medyo nakaluwag-luwag na. Huwag mo nang isipin yan. Sa totoo lang, wala akong pakialam kahit dito na kayo tumira ng baby mo forever. Kita mo naman, ang laki-laki nitong bahay ko. Hindi naman tayo magsisiksikan dito. Salamat po talaga. Malaking bagay po ito sa akin. You're welcome. Basta ako na muna ang bahala sa inyo ng magiging anak mo. Aba, loko-loko yung ex mo ah. Tinakbuhan ng responsibilidad niya. Hindi ko rin po inaasahan na magagawa niya sa akin to. Oo nga, pinakilala mo pa nga yun sa akin eh. Mukha namang matino. Pero ika nga nila, don't judge the book by its cover. Ay, pero wag na nating pag-usapan ang walang kwentang lalaking yun. Baka lalo ka lang ma-stress. Bawal pa naman sa buntis yan. Sa kabila ng masakit kong pinagdaanan, kahit paano'y nakahinga ako ng maluwag dahil alam kong nasa mabuting kamay ako. Hindi kami pababayaan ni Tita Marife. Ligtas kami sa bahay niya. Yun ang buong akala ko. Wala akong kaalam-alam na ang pagtira ko pala doon ang magdadala sa akin sa pinaka-nakakapangilabot na kabanata ng buhay ko. Habang nag-uusap kami ni Tita sa may sala, biglang pumasok ang isang matangkad at may itsurang lalaki. Moreno po ito at matipuno ang pangangatawan. Sa tansya ko'y nasa late 20s to early 30s ang edad niya. Sa unang tingin ay aakalain mong isa itong modelo dahil sa gandang lalaki nito. Kaya naman laking gulat ko nang lapitan niya si Tita Marife at naghalikan pa sila sa labi sa mismong harapan ko. Pasensya ka na, medyo natagalan ako. Ang dami kasing inaasikaso dun sa tindahan eh. Sana hinayaan mo na lang sila. Hindi ko naman pwedeng basta nalang iwan ang mga kargador natin sa tindahan. Kailangan nila ng tulong ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ka na kargador ngayon sa tindahan? Bakit ginagawa mo pa rin ang trabaho nila? Hindi ko lang matiis na hindi sila tulungan, mahal. Ay nako Dodong, masyado kang mabait. Alam mo namang ayokong mawawala ka dito ng matagal eh. Na-miss mo ba ako? Tinatanong pa ba yan? Hindi ako nakapagsalita
dahil para akong kinilabutan sa aking nasaksihan. Pero pinilit kong itago ang totoo kong reaksyon dahil ayoko namang ma-offend sa akin si tita. Sa wakas ay mukhang naalala na nilang nandun ako, kaya sabay silang ngumiti sa akin. Ay, Dodong, ito nga palang pamangkin kong si Dayan. Dito na siya titira mula ngayon. Nice to meet you, Dayan. Nice to meet you rin. Mal, magpapalit muna ako ng damit ha. Iwan ko muna kayo dito. At alam kong marami pa kayong pag-uusapan. Oh, sige mahal. Alam ko yung tingin na yan. Ang alin po? Asus, huwag ka nang mahiyang magtanong. Alam ko namang nagulat ka sa nakita mo eh. Medyo po. Matagal na po ba kayo? Mag-iisang taon na. Ilang taon na po ba yung si Dodong? 30 anyos na. At oo, hindi ko nakakalimutang 50 anyos na ako. Kasalanan ko ba kung hanggang ngayon ay may asim pa rin ako? Kita mo naman tong tita mo. Masariwa pa sa mga gulay at isda sa palengke. Tita, wag niyo po sanang mamasamain tong tanong ko Alam niyo naman pong iniisip ko lang ang kapakanan niyo. Pero, sigurado po ba kayong seryoso talagang isang yun sa inyo? Sabi ko na nga ba't itatanong mo yan eh. Huwag kang mag-alala. Subok ko na si Dodong. Seryoso siya sa akin at hindi niya ako ginagamit lang para sa pera. Sabi niyo po yan Tiwala naman ako sa judgment niyo. Oo naman. Kilala mo ako. Magaling akong kumilatis ng tao. Sa kabila ng mga sinabi ni Tita Marife, ay hindi pa rin kampante ang loob ko. Ayoko namang maging judgmental, pero may masamang kutob talaga ako kay Dodong. Hindi lang yun dahil sa malaking pagitan ng edad nila. May nasisense lang talaga ako sa vibe niya na hindi ko maipaliwanag. Isa pa, protective din talaga ako sa tita ko. Alam ko kasi ang mga pinagdaanan niya sa buhay. Kaya ayokong masaktan siya hanggat maaari. Panganay si Tita Marife sa 5 magkakapatid. Tumayo siyang breadwinner at tinulungan ang mga kapatid niya na makapagtapos. Kabilang na dito ang nanay ko. Kung ano-anong trabaho ang pinasukan niya noon para lang makatulong sa pamilya. Sobrang saya na sana niya nung nakapangasawa na siya. Akala kasi niya, ito na ang magandang simula para sa kanya. Pero sinubok agad ang pagsasama nila ni Tito Anton nang malaman nilang hindi pala siya maaaring mabuntis. Nagdala ito ng malaking lamat sa relasyon nila. Nagbago si Tito Anton. Naging lasenggo, babaero, at sinasaktan pa niya si tita tuwing nag-aaway sila. Pero nung namatay si Tito Anton dahil sa isang vehicular accident, pinagluksaan pa rin ito ni tita. Ang totoo niyan ay ilang taon na rin siyang naging malungkot at halos hindi makausad sa buhay. Kaya ngayong masaya na ang tita ko at mas umasenso pa sa buhay, gusto kong protektahan siya sa abot ng aking makakaya. Oh, gising ka pa pala. Oo, namamahay lang siguro. Iinom lang ako ng gatas, magpapaantok. Normal lang yan. Ako rin, namamahay din ako pag bago ako sa isang lugar eh. Si tita, tulog na ba? Oo, kanina pa nahimbing ng tulog. Kumusta naman kayo? Mabuti naman. Masaya. Naniniwala si tita na mahal mo nga siya. Bakit? Ikaw ba hindi naniniwala? Hindi na mahalaga kung anong pinaniniwalaan ko. Basta't ang pakiusap ko lang sa'yo, huwag mo sana siyang sasaktan. Sobrang dami niyang masasakit na pinagdaanan sa buhay. Huwag mo na sanang dagdagan. Alam ko naman yon. Naikwento niya na sa akin ang lahat na pinagdaanan niya. At sa maniwala ka o hindi, totoo ang pagmamahal ko sa tita mo. Maraming nagsasabi na pera lang daw ang habol ko sa kanya. Pero hindi totoo yan. Mabuti naman kung ganon. Masaya ako marinig yan mula sa'yo. At umaasa ako nagsasabi ka ng totoo. Hindi man ako lubusang naniwala sa kanya. Pinilit ko ang sarili kong bigyan siya ng benefit of the doubt. Ayoko rin naman kasing maging unfair sa kanya. Tsaka, sa puntong yon, wala na rin naman akong choice kundi ang pakisamahan siya ng maayos.
Mahal siya ni Tita Marife at nakikitira lang ako doon. Kaya ang magagawa ko na lang ay bantayan si Tita at siguruhing hindi siya sasaktan ni Dodong. Pagkatapos kong uminom ng gatas ay bumalik na ako sa kwarto ko. Pinilit ko na naman ang sarili kong matulog. Pero kahit anong gawin ko'y hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Hanggang sa bigla akong may narinig mula sa labas ng kwarto ko. Para bang tunog ng isang mabagsik na hayop. Umaangil ito. Tumaas naman ang balahibo ko sa aking narinig. Dahan-dahan akong bumangon at naglakad palapit sa bintana. Bahagya akong dumungaw sa labas. Pero sobrang dilim at wala akong nakitang kahit na anong hayop doon. Hindi ko na lang sana ito papansinin, pero bigla akong nakita ang isang tao na bumagsak sa lupa. Nagtatalsikan pa ang napakaraming dugo sa katawan nito. Oh! Anong nangyayari sa'yo? Ba't ka sumisigaw? Tita, may tao po sa labas na bumagsak sa lupa. Tumalsik po yung dugo niya. Tita, mukhang may mamamatay tao po sa labas ng bahay. Ano? Diyos ko! Diyan lang kayo. Titingnan ko. Dodong, wag! Baka paano ka? Huwag ka mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Walang mangyayaring masama sa akin. Halika dito. Okay ka lang ba? Natatakot po ako, Tita. First time po bang nangyari to dito sa inyo? Oo. Kahit kailan naman ay hindi nagkaroon ng ganitong pangyayari sa bahay ko. Wala namang mga masasamang loob dito. Yung boses po na narinig ko, parang mabangis na hayop. Hindi, parang halimaw. Ay, ang likot ng imahinasyon mo. Huwag kang isip ng kung ano-ano. Aba, talaga naman no. Iba din tong kwento natin for today, no, Poy? May December love affair ang peg. Tawa ka dyan. Tunay ngang age doesn't matter pagdating sa pag-ibig. 20 years ang age gap nilang dalawa, pero blooming na blooming pa rin ang love life nilang dalawa. Naku, sana nga'y true love yun kasi iba ang kutob ni Sander kay Dodong eh. Maybe judgmental lang talaga siya kasi 'di ba? Considering their age difference, medyo mapapatalong ka naman talaga. At yung mga kutob na yan ni Sender, hindi niya dapat i-disregard. Bakit? Kasi may ibig sabihin yan eh. Hindi lang yan basta-bastang produkto ng overthinking. Agree ako dyan, Poy. Isa sa mga bagay na natutunan ko sa mga stories na napakinggan dito sa Aswang Radio ay never disregard your gut instinct. Wow! English yan, Poy. Kasi nandyan sila for a reason eh. Hindi ko naman sinasabing hayaan mo na lang na kontrolin ng kutob mo ang mga desisyon mo sa buhay, pero pwede mo itong gawing parang guide. Totoo yan! Kayo mga Kaaswang Radio, sa tingin nyo ba'y dapat nating pagkatiwalaan ang mga kutob natin? Anong masasabi niyo sa kwento natin so far? At sa tingin nyo ba true love talaga ang meron kina Tita Marife at Dodong? Sige nga, lapag nyo ang mga sagot nyo sa comment section. Kwentuhan tayo. At habang busy kayo sa pagko-comment dyan, ituloy na natin ang kwento! Aswang Radio. Naku, Chief. Maniwala kayo. May gumagala talagang aswang dito sa lugar namin. Noong isang gabi may narinig akong tunog ng isang mabangis na hayop. Kapitana Lusing, ikaw nang nagsabi na mabangis na hayop ang narinig mo. Bakit mo naman sinasabing aswang ito? Marami na tayo mga kapitbahay ang nakarinig ng tunog na yon nitong mga nakaraang gabi. Marami na nagsasabi na tunog ito ng aswang. At basta-basta na lang nating paniniwalaan ang sinasabi nila kahit wala silang ebidensya? Paano mo ipapaliwanag tong bangkay na nasa likod mismo ng bahay mo? Kita mo naman oh, lasog-lasog ang katawan, wakwak ang tiyan, ubos pati ang lamang loob. Walang ibang pwedeng gumawa nito kundi aswang. Ang tatanda na natin para maniwala pa sa mga aswang na yan. Wala sa edad yan. Totoo ang mga aswang. At kailangan na silang mapigilan bago pa sila magpatuloy sa pambibiktima dito. Hindi ko mapigilan ang sarili kong matakot habang pinapakinggan ang usapan nila. Ayokong maniwala na may aswang,
Pero aaminin kong may isang malaking parte ng isip ko ang naniniwalang aswang nga ang narinig ko. Kung ganon ay hindi kami ganon kaligtas sa bahay ni tita. Mas lalo akong nag-alala dahil buntis ako. At ang alam ko'y mahilig sa buntis ang mga aswang. Mabango kasi ang mga ito para sa kanila. Dayan, wag mong isipin ang sinasabi ni Kapitana Lucing. Wala lang magawa sa buhay yun, kaya kung ano-anong sinasabi. Pero tita, parang may point naman po siya. Pati ba naman ikaw magpapaloko kay Kapitana? Dayan naman! Matalino ka at may pinag-aralan. Talaga bang maniniwala ka sa mga aswang? Wala akong kaalaman o experience sa mga aswang pero posible naman pong totoo sila. Laking probinsya ako. At lumaki ako na narinig ko ang mga kwento tungkol sa aswang pero sa tingin ko wala na sila sa panahon natin ngayon. Moderno na kasi ang mundo natin. Totoo ang sinasabi ni Dodong. Yung bangkay na natagpuan sa likod ng bahay, hindi aswang ang pumatay doon. Sigurado akong kagagawan niyo ng isang mamamatay tao. Kaya't kailangan na itong madakip sa lalong madaling panahon. Imbis na matakot sa aswang at mag-isip ng kung ano, mas ituon na lang natin ang atensyon natin sa paghahanap ng totoong salarin. Sa mga sumunod na araw, ay mas lalo pang kumalat ang balita tungkol raw sa isang gumagalang aswang. May nagsasabing may mga bangkay raw sa sementeryo ang misteryosong nawala. May mga preso rin daw ang basta na lang naglaho sa kanilang mga kulungan at walang nakakaalam ng totoong dahilan. Naniniwala ang ilan sa mga tao na kinuha raw ang mga ito ng aswang. Ay, nako. Konting-konti na lang talaga at papatulan ko niyang si Kapitana. Bakit po? Anong problema? Pinagkakalat daw niya dun sa palengke na may mabahong amoy sa bodega natin. Parang amoy raw ng isang nabubulok na katawan. Gusto pa yatang palabasin na ginagawa kong imbakan ng bangkay ang bodega eh. Po? Bakit naman ako mag-iimbak ng mga bangkay? Ano naman gagawin ko sa mga yun? Mahal, minahong ka. Alam naman natin hindi totoo yung sinasabi niya. Kaya nga ako naiinis dahil isang malaking kasinungaling ang pinapakalat niya. Baka tuluyang masira ang imahe ko sa mga kabaryo natin. Tiningnan niyo na po bang bodega? Baka may naglagay nga ng bangkay doon ang hindi niyo nalalaman. Galing na ako doon. Wala naman ako nakitang bangkay doon Ewan ko ba kung saan naggaling ang chismis na pinagkakalat nila? Isang malaking kalokohan yun. Lumipas ang isang buwan at mas napansin ko kung gaano ka-sweet sina Tita Marife at Dodong sa isa't isa. Grabe sila kung maglampungan sa harap ko. Inaalagaan rin nila at pinapasaya ang isa't isa. Kaya naman pinilit ko na rin ang sarili kong maging masaya para sa kanila. Isang araw ay naisip kong ipakwento kay tita kung paano sila nagkakilala at nagkaibigan. Ikaw talagang bata ka. May pagkachismosa ka rin pala, ano? Kinikilig kasi ako tuwing naaalala ko to. Sige na tita, ikwento mo na sa akin para kiligin rin ako. Ganito kasi yun. Nag-apply siya bilang kargador doon sa isa sa malalaking tindahan ko sa palengke. Unang kita ko pa lang sa kanya, nakuha na niya na agad ang atensyon ko. Siyempre, masisisi mo ba ako? Ang gwapo at macho niya. At alam mo naman ang mga type ko. Si tita talaga. Pero siyempre, hindi ko naman ito masyadong pinagtuunan ng pansin. Alam ko naman kung gaano kalaki ang age gap namin. Naisip kong imposible na magustuhan ako ng isang katulad niya. Hanggang sa isang gabi... Ma'am, ba't nandito kayo? Nagsiuwian na ang lahat Ikaw, anong ginagawa mo dito? Kanina pa tapos ang oras ng trabaho Naiwan ko po kasi yung wallet ko sa loob ng locker ko Wala akong pamasahe kaya bumalik ako rito. O sige, kunin mo ng wallet mo at nang makauwi ka na. Sige po. Nakaupo lang si Tita Marife noon sa kanyang maliit na office sa loob ng tindahan. Death anniversary kasi noon ng kanyang namayapang asawa at mabigat ang kanyang pakiramdam. Nagluluksa siya pero at the same time, nagagalit rin siya sa kanyang sarili
dahil pinagluluksaan pa rin niya ang mismong lalaking nanakit sa kanya. Ang akala raw niya ay nakaalis na si Dodong, pero laking gulat niya nang makita itong nakatayo sa harap niya. May kailangan ka pa? Mukhang kayang mas may kailangan eh. Hindi. Okay lang ako. O sige na. Makakauwi ka na. Ako nang bahala dito sa tindahan. Hindi po yata kakayanan ng konsensya ko na iwan kayo dito mag-isa eh. Eh, halata naman pong may pinagdadaanan kayo. Huwag mo na akong masyadong isipin. Medyo malungkot lang ako. Pero malayo to sa bituka. Sasamahan ko na po kayo at datamayan ko kayo sa kalungkutan ninyo. Umuwi ka na. Tiyak akong inihintay ka ng asawa mo. Si ma'am talaga nang mapagbiro ka. Wala pa po akong sawa. O edi girlfriend. Wala rin po akong girlfriend. Tumigil ka. Ako ba'y pinaglololoko mo? Sa gwapong mong yan? Wala ka talagang girlfriend? Huh? Nagagapuhan po kayo sa akin? Ha? Oo naman. Si ma'am oh, parang namumula. Magtigil ka nga. Ang tanda ko na para sa maganyang bagay. Hindi po kayo mukhang matanda. Sige lang. Bulahin mo lang ako. At baka yan ang magtanggal ng lungkot ko. Alak ma'am, gusto nyo? Ililibre ko kayo. Bakit mo ako ililibre? Nasa loob tayo ng tindahan ko. Kumuha ka lang ng alak sa freezer. Kung seryoso kang gusto mo talaga akong damayan, samahan mo akong uminom. Walang problema doon ma'am. Nang gabing yon ay nangyari nga po ang di inaasahan. Nakipag-inuman si Tita Marife kay Dodong. Palabiro raw ito kaya walang tigil ang tawa niya sa mga sinasabi nito. Pakiramdam raw niya ay nawala ang lahat ng mga hinanakit niya nang dahil sa presensya nito. Pareho na silang tinamaan ng espiritu ng alak nun nang bigla silang natahimik at nagkatitigan. Siguro'y dala na rin ng kalasingan ay bigla niyang inabot ang mukha ni Dodong at kinintalan nito ng halik. Sobrang bilis lang daw nun dahil na-realize din niya agad ang ginawa niya. Mabilis siyang lumayo dito at nagtangkang tumayo. Nahilo naman siya kaya naupo siya ulit pero hindi niya na ito nagawang tingnan ulit. Ma'am? Pasensya ka na. Bakit po? Hindi ko dapat ginawa yun. Lasing lang ako. Ang tagal-tagal ko na kasing hindi nalalasing. Kaya hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko ngayon. Pinagsisisihan niyo po ba ang ginawa ninyo? Ha? Kasi ako po, alam kong hindi ko pinagsisisihan itong gagawin ko. Anong? Ako'y matrona, may edad na konti. Pero si Dodong ay grabe ang guwapo sa gabi. May ngiti siyang malamig, may mata siyang mapungay. Kahit aswang siya, puso ko'y nagwawalay. Ay, Dodong aswang, ako'y nahulog. Kahit may pangil, ikaw ang tibok. Sa dilim tayo nagkatinginan. Ngayon ako'y sa'yo gabi. Marahan nitong hinawakan ang kanyang magkabilang pisngi at hinarap siya dito. Nagtama ang kanilang mga mata at napansin niya ang kakaibang titig nito sa kanya. Napalunok naman siya dahil parang may idea na siya kung ano ang gusto nitong gawin. Pero ayaw niyang mag-assume. Baka wala lang naman talaga yun. Pero lahat ng pagdududa niya ay nabura ng unti-unti nitong pinaglapit ang mga labi nila. Napapikit si Tita. Masayang hinintay ang paglapat ng labi nito sa kanyang labi. At hindi naman siya nabigo. Dahil pagkalipas ng ilang segundo, ay tuluyan na nga siya nitong hinalikan. Bagay na tinugunan naman niya nang walang pag-aalinlangan. Napakapit siya sa matipunong braso ni Dodong
dahil para siyang nanghina sa mga halik nito. Tila ba doon siya kumuha ng suporta? May nangyari sa inyo ng gabing yun? Masyado ka naman excited. Wala, no? Walang nangyari sa amin ng gabing yun. Alam kong liberated woman ang tingin mo sa akin. Pero syempre, hindi ako bumigay agad. So, naghalikan lang kayo? Oo, halikan lang. Pero aaminin kong hindi siya mawala sa isip ko mula nun. Ang galing-galing niya kasing umalik. Naadik ako. Dahil lang sa halik, kaya ka nagkaganito? Hindi Itong batang to, masyadong judgmental. Ano nga kasi? Ang totoo niyan, pagkatapos ng pangyayaring yun ay naging magkaibigan muna kami. Parang nahihiya pa nga raw siya sa akin kasi amo niya ako. Tapos mababa pang tingin niya sa sarili niya dahil kargador siya sa pag-aari kong tindahan. Sabi ko naman, walang kaso yan sa akin. Hindi naman ako tumitingin sa estado ng buhay ng isang tao. Tapos, paano naging kayo? Well, isang gabi, inaya ko siya sa bahay na samahan akong mag-inuman. Siyempre, alam mo na kung bakit ko ginawa yun. Masyado kasi siyang torpe at mahiyain eh. Kaya ayun, ako lang kumilos. At sa gabing yun, well, may nangyari na talaga sa amin. Ako'y matrona, may asawa noon. Pero si Dodong ay ibang hamon. Habang nag-uwalis, ako'y napatitig. Ang pawis sa noo, Diyos ko, nakakainis. Ay Dodong, wag kang lalapit. Yang kagat mo'y di ko malimot kahit saglit. Liig ko'y nagmarka, puso ko'y nagliyap. Aswang ka nga pero sa'yo ako'y sabik. Pasensya ka na kung pakiramdam mo'y masyado akong bagan. Hindi ito dahil sa hindi kita gusto. Inaalala ko lang ang iisipin ng mga tao. Bakit mo naman sila iisipin? Hindi naman sila kasama sa relasyon natin. Relasyon? Ibig sabihin tayo na? May nangyari na nga sa atin eh. Hindi mo na ako kailangan ligawan. Kasi sigurado na ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Talaga? Ang saya ko! Ako rin. Sobrang saya ko. Dahil nakahanap ako ng isang lalaki magmamahal sa akin ng totoo. Pero ayokong isipin nila na pinagkakapirahan lang kita. Alam mo naman ang mga malisyoso sa paligid eh. Baka sabihin nila nang dahil sa laki ng agwat ng edad natin, ginagamit lang kita. Hayaan mo silang sabihin ang lahat ng gusto nilang sabihin. Hindi rin naman ako maniniwala sa kanila eh. Ang importante, masaya tayo. Salamat, mahal. Sobrang mo akong pinasaya. Ako rin naman. Ngayon lang ako naging ganito kasaya. Sa totoo lang, yun din talaga ang unang beses na naging totoong masaya si Tita Marife. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya sa buhay, nakatagpo na rin siya ng isang lalaking kaya siyang pasayahin ng lubusan. Mula pa lang daw sa simula ng kanilang relasyon ay marami na talaga ang humusga. Nariyan yung tinawag si Dodong na oportunista, habang si Tita naman ay tinawag siyang matrona. Inasahan na rin naman daw nila ang lahat ng to. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na dumating ay hindi talaga bumitiw si Dodong sa kanya. At mas pinaramdam pa raw nito kung gaano katotoo ang pagmamahal nito sa kanya. Alam kong may mga iniisip ka rin tungkol kay Dodong. Pero maniwala ka sa akin, totoong mahal niya ako. Napatunayan ko na to sa maraming pagkakataon. Hindi ko naman po siya hinuhusgahan, tita. Alam niyo naman pong iniisip ko lang ang kapakanan niyo. Alam ko yan. Siyempre, favorite tita mo ako eh. Hindi kita masisisi. Oh, may iba ako. Ano ba ang plano mo sa buhay ngayon? Diyan sa batang dinadala mo. Palalakihin ko po siya bilang isang single mom.
Alam kong hindi to magiging madali pero kakayanin ko. Nakaka-proud naman ang pamangkin ko. Ang tanga-tanga ko nga sa pag-ibig eh. Kaya nga ako nabokya, di ba? Kaya paano nyo nasabing nakaka-proud ako? Lahat naman tayo nagpapakatanga sa pag-ibig. Huwag kang mag-alala. Alam kong makakabangon ka rin. Nandito ako para sa'yo at sa baby mo. Salamat, tita. May 2 kasambahay po si Tita Marife. Pero dahil nakikitira ako sa kanya, gusto kong makatulong rin sana kahit papano. Kaya naman naglilinis ako ng bahay kahit ilang beses na akong pinagsabihan ni Tita. Ang sabi ko naman, ayokong tumunganga lang. At mahalaga rin para sa isang buntis na tulad ko ang mag-exercise. Isang hapon, habang nag-hike ako, ay naisipan kong dumaan sa simbahan. Hindi ko naman po inasahan na makakasalubong ko pala si Kapitana Lusing. At may mga sinabi pa siya na talaga namang nagpagulo ng isip ko. Bago ka lang sa bahay na yun, hindi ba? Opo, bakit po? Sigurado kung hindi mo pa alam ang lahat tungkol sa kanila. Ito nga akin ay paalala lang naman. Huwag kang magtitiwala agad sa mga taong nasa paligid mo. Kagaya niyo po? Siyempre hindi ako kasali doon. Sa akin pwede kang magtiwala. Kasi lahat ng lumalabas sa bibig ko ay pawang katotohanan lamang. Kapitana, pasensya na po. Alam kong may issue kayo ni Tita Marife at ayoko sanang madamay pa dito. Wala naman talaga akong issue sa tita mo. Siya lang naman ang galit sa akin. Minamasama niya kasi ang mga sinasabi ko. Wala naman akong masamang intensyon. Matagal na raw pinagkakalat ni Kapitana Lusing na may alaga raw si tita na isang sigbin at tinatago niya raw ito sa bodega. Kaya raw may mga nagsasabing mabaho ang bodega at parang may mga nabubulok na katawan ng tao. Ilang beses na itong kinumpronta ni tita pero ayaw pa ring magpaawat ni Kapitana. Ang sabi ni tita sa akin, dati raw silang magkumare ni Kapitana. Pero mukhang nainggit raw ito nang mas umasenso siya sa buhay at nagkaroon pa ng mas batang karelasyon. Sa katunayan, si Kapitana Alice pa nga raw ang pinakaunang humusga sa intensyon ni Dodong sa kanya. Ayoko na pong pag-usapan ito. Buntis po ako, Kapitana. Ayoko ng gulo. Mas nakapokus ang atensyon ko sa pinagbubuntis ko ngayon. Buntis ka pala. Hindi ko nahalata kasi ang liit pa ng sinapupunan mo. Opo, buntis ako. Kaya ako nakitira kay tita para may makasama ako. Kung gano'n ay mas dapat ka palang mag-ingat. Dahil kung totoo ang sinasabi ng mga tao na may masamang nilalang sa bahay ng tita mo, nasa peligro ang buhay niyo ng magiging anak mo. Wala pong masamang nilalang sa bahay ni tita. Kaya please lang, huwag niyo na po siyang siraan. Kilala ko si tita at alam kong hindi siya masamang tao. Siguro ngay kilala mo si Marife. Pero si Dodo, kilalang kilala mo ba siya? Huwag mong sabihin sa akin wala ka talagang nararamdamang kakaiba sa kanya. Wala po akong panahong makipag-chismisan sa inyo. Tsaka nasa labas lang po tayo ng simbahan. Mali po itong ginagawa niyo. Pamangkin ka nga ng tita mo. Parehong sarado ang isip niyo. Mauna na po ako sa inyo. Mabuti naman at hindi mo na pinatulan pa ang babaeng yun. Naturingang kapitana pero numero 1 chismosa pa sa baryong to. Hindi na nahiya. Grabe talagang inggit niya sa inyo, tita. Masisisi mo ba siya? Tingnan mo nga ang kaibahan ng beauty namin. Hay nako. Kumain na nga lang tayo bago pa ako mawalan ng gana. Oh, Dodong, ba't ngayon ka lang? Pasensya na kung ginabi ako, mahal. Marami lang kasing inasikaso sa tindahan eh. Subsub ka na naman sa trabaho. Pinagsabihan na kita tungkol dyan eh. Oh, halika na. Kain na tayo. Magandang gabi, Dayan. Magandang gabi rin. Sa paglipas ng mga araw ay napansin kong tinatry ni Dodong
na mas kilalanin pa ako. Para bang gusto niyang makuha ang tiwala ko. Aaminin kong mabait naman talaga siya. Inaalagaan niya ako at nirirespeto. Ewan ko ba, parang may kakaiba siyang magnet at bigla ko nalang napansin na parang nakukuha niya na ang tiwala ko. Akala ko nga ay ito na ang isang magandang simula para sa amin. Siyempre, dahil sa edad niya, alam ko namang hindi ko talaga siya matitingnan bilang tito ko. Pero naisip ko, baka pwede naman kaming maging magkaibigan, lalo pat mahalaga siya kay tita. Hulaan ko. Hindi ka na naman makatulog, ano? Kaya nandito ka na naman sa kusina para uminom ng gatas. Kilala mo na nga ako. Napapadala siya ata na hindi ka makakatulog ng maayos, ah. Hindi maganda yan sa nagbubuntis, ano? Salamat sa concern mo. Hindi ka naman siguro namamahay kasi medyo matagal ka na dito. Kaya bakit hindi ka makatulog? Madami lang iniisip. Alam mo, naintindihan kita. Pero wag mo munang masyadong problemahin ang mga bagay na yan. Na hindi pa naman dumarating. Sa ngayon, mag-focus ka muna sa pagbubuntis mo. Ewan ko ba. Biglang pumasok sa isip ko ang gago kong ex. Yung tatay ng pinagbubuntis mo? Oo. Naisip ko, pinagsisisihan niya kaya yung ginawa niya? Iniisip niya rin kaya kami na magiging anak namin? Wag mo nang isipan ang hayop na yon. Sinayang ka niya. Wala yatang utak ng lalaking yun eh. Nagawa ka ba naman niyang iwan at saktan ang isang napakaganda, napakabait, at napakatalinong babae na katulad mo? Sa totoo lang, Dayan, sobrang special mo. At malas siya dahil hindi niya nakita ito. May kakaiba sa tingin niya sa akin habang sinasabi niya ito. Hindi po ako nakapagsalita dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ayoko naman pong manghusga at mag-assume ng basta-basta. Pero pakiramdam ko ay parang may mali siya ang tingin niya sa akin nung oras na yon. Bahagya akong ngumiti ng pilit at tinuloy ang pag-inom ko ng gatas. Oh, ano ginagawa niyo dito? Malalim ng gabi ah. Mahal, ikaw pala yan. Nabutan ko sila yan dito umiinom ng gatas eh. Hindi kasi siya makakatulog. Kaya ito, nagkwentuhan muna kami. Ganun ba? Naku, Dayan, masama sa buntis ang nagpupuyat. Kung nahihirapan kang matulog, ipapacheck up na kita bukas na bukas. Hindi na po tita, okay lang ako. Medyo nakakaramdam na rin naman po ako ng antok ngayong nakainom na ako ng gatas. Sigurado ka? Baka naman sinasabi mo lang yan dahil ayaw mong makaabala sa akin. Hindi, sure po ako. Ba't ka lumabas ng kwarto, mahal? Nagugutom ka ba o nauuhaw? Hindi, nagtaka lang ako kasi nang mapansin kong wala ka sa tabi ko. Kaya lumabas ako para i-check kung nandito ka lang. Siyempre naman, saan pa ba ako pupunta? Ito talagang mahal ko, masyado nagkaalala. Baka kasi may ibang babae ka na. Alam mo hindi ko magagawa yan sa'yo. Dapat lang, kasi mapapatay ko talaga kayo ng babae mo. Bah, ang tapa nga. Huwag ka mag-alala, hindi kita hayaang maging kriminal. Kaya hindi rin ako magloloko. Sige po, balik na ako sa kwarto, matutulog na ako. O sige, magpahinga ka na. Mabilis ko silang tinalikuran habang pumipintig ng mabilis ang puso ko. Bakit pakiramdam ko ay nahuli kami ni Tita Marife sa akto na parang may ginagawang masama? Kung tutuusin, ay nag-uusap lang naman kami. Siguro, dahil bago siya dumating, ay may napansin akong kakaiba sa tingin at titig ni Dodong sa akin. Pinilit ko na lang itong tanggalin sa isip ko. Makakagulo lang ito sa sitwasyon namin. Kaya mas mabuti pang hindi ko muna ito isipin. Good morning! Gising ko na pala oh. Good morning, si tita. Maagang umalis. May pinuntang kaibigan. Okay. Halika na, mag-agahan muna tayo. Pinagluto na kita. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Kaya ko namang magluto. Okay lang. Gusto ko lang talaga ipagluto ka eh.
Sa nakalipas na mga araw ay hindi na naman ako naging komportable kay Dodong. Ako na mismo ang dumistansya sa kanya. Napansin ko kasi ang patuloy na paninitig niya sa akin na para bang may ibang pinapahiwatig. At mas lalo pa akong naalangan sa kanya nung araw na yon dahil pinagluto niya pa ako ng agahan. At kaming dalawa lang talaga ang kumakain nun. Nagtaka nga ako dahil madalas naman siyang maagang umaalis para pumunta sa tindahan. Pero ng araw na yon ay para bang sinadya niya talagang hintayin akong magising dahil wala si Tita Marife. Dahil ayoko rin namang maging bastos, pinagbigyan ko siya. Umupo ako at kinain ang mga niluto niya. May problema tayo? Ha? Anong klaseng tanong yan? Napansin ko kasi na parang iniiwasan mo ako nitong mga nakarang araw eh. Hindi naman ah. Tanda na tayo. Kaya wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo na lang sa akin kung anong problema para maayos ko. Wala kang kailangang ayusin. Galit ka ba sa akin? Dodong, pwede ba? Tigil mo na to. Hindi ako komportable dito eh. Saan eh? Dahil ba napapansin mo na parang gusto kita? Please, tama na. Oo, gusto nga kita. Nagkagandahan ako sa iyo eh. Ayan, inaamin ko na. Boyfriend ka ng tita ko. Ba't mo to ginagawa? Humahanga lang ako sa iyo. Pero hindi ibig sabihin nun ay liligawan kita. Hinting-hinti ko pagtataksilan ng tita mo. Maniwala ka. Eh ano tong ginagawa mo? Hindi ba to pagtataksil sa kanya? Hayaan mo lang akong alagaan ka. Ito lang naman ang gusto ko eh. Ang maiparamdam sa'yo kung gaano ka ka-espesyal sa akin. Tumahimik ka na. Baka marinig ka ng mga kasambahay. Nakikusap ako sa'yo. Hayaan mo na lang ako sa ginagawa ko. Pinasasayo mo ako eh. Kaya habang masaya ako sa'yo, mas magagawa ko rin pasayahin ang tita mo. Kaya naman ang gusto mo, hindi ba? Isipin mo na lang na ginagawa natin ito para sa kanya. Anong klaseng pag-iisip yan? Naihibang ka na ba? Dodong, makinig kang mabuti sa akin ha. Binabalaan kita. Tigilan mo na ako kung ayaw mong isumbong kita kay tita. Dayan, Hindi kita gusto. At kahit kailan, hindi ako magkakagusto sa'yo. Ngayon, kung wala ka ng pagmamahal para sa tita ko, layuan mo na siya bago pa tayo magkagulo. saan ka pupunta? Kumakain pa tayo ah. Nawalan na ako ng ganang kumain. Napuno po ako ng pangamba ng oras na yon. Ayoko kasing magkaroon kami ng problema ni tita. At the same time, hindi ko rin alam kung dapat ko ba itong sabihin sa kanya. Alam ko kasing masasaktan siya, lalo pat buong tiwala niya kay Dodong. Kaya inilihim ko na lang po muna ito habang iniisip ko kung ano ang susunod kong hakbang. Patuloy ko rin pong iniiwasan si Dodong hanggat maaari. Isang gabi ay narinig ko silang nag-aaway. Sinusubukan nilang hinaan ang boses nila pero naririnig ko pa rin ito. Inilapit ko ang tenga ko sa pintuan ng kwarto nila. Na-curious ako dahil narinig ko kasi ang pangalan ko sa usapan nila. Ano bang pinagsasabi mo? Masyado ka naman yata malisyosa. Hindi mo ito pwede itanggi sa akin. Akala mo hindi ko napapansin na ibang titig mo sa pamangkin ko? Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Pati buntis, pinagkakainteresan mo pa talaga? Wala ka bang patawad? Tumahimik ka ha? Napipiko na ako sa'yo. Nakarinig ako ng mga yabag at kinabahan ako dahil baka may lumabas sa kanila at mahuli ako. Kaya naman mabilis akong tumakbo pabalik sa kwarto ko. Kinabukasan ay umakto naman ako na parang walang nalalaman. Pero napansin ko na parang medyo naging malamig ang pakikitungo sa akin ni tita. Nangyari na nga po ang kinatatakutan ko. Parang unti-unting nasisira ang relasyon namin ni Tita Marife. Aswang Radio. Aba, teka lang naman. Akala ko ba matino itong si Dodong? Si Dodo. Bakit biglang may ganito? Isa na namang patunay
na hindi talaga natin dapat baliwalain ang sinasabi ng instinct natin. Sa umpisa pa lang, na-feel na agad ni Sender na may something sa lalaking yun eh. Sayang lang. Kasi kung kailan parang medyo nagiging okay na sila, nasira naman kaagad. Pero ikaw, Pao, agree ka ba kay Sender na hindi niya muna sinabi sa tita niya ang tungkol kay Dodong? Well, personally, nagdi-disagree ako dyan. Kasi kung gusto niyang alagaan ang relasyon nilang magtiyahin, dapat ay maging tapat siya dito. At sa kahit anong relasyon, honesty kasi talaga ang pinaka-importanting recipe. You know? Taray, nagawa pang i-connect sa pagkain. Oo nga gutom ka na yata, Pao. Medyo. Pero back to the topic. Although I disagree with her, hindi ko rin siya magawang i-blame sa desisyon niyang itago muna ito sa tita niya. Ayaw kasi niya itong masaktan, di ba, Boy? At isa pa, baka natatakot siya na magalit ito sa kanya. Or worse, baka isipin pa nito na nag-iimbento lang siya ng kwento para magkahiwalay sila ni Dodong. I mean, hindi naman natin alam kung anong pwedeng mangyari talaga, knowing na parang nabulag na sa pag-ibig ang tita niya. Mismo. Kaya naiintindihan ko rin naman kahit papano si Sender. Pero kung ako yon, sasabihin ko agad ang totoo kahit ano pa ang mangyari. Magkagulo na kung magkagulo, basta ang importante, I told them the truth and nothing but the truth. Nox! Lakas ng fighting spirit, ha? Yes. Hoy kayo mga kaaswang radio, kung kayo ang nasa posisyon ni Sender, ano ang gagawin ninyo? Itatago nyo ba muna ito o mas pipiliin nyong sabihin ang totoo? Ilapag nyo na ang mga sagot niya sa comment section. Halika na, magtsikahan na tayo. At habang nagtatype kayo, may konting favor lang po kami sa inyo, ha? Sana po'y matulungan nyo kaming i-report ang mga YouTube channels na ninanakaw ang mga stories natin. Tama. Naku, naglipana na po ang mga magnanakaw ngayon. Hindi na nahiya. Nako. Kaya sana po'y magtulungan tayong i-report ang mga yan. Kaya naman bago pa tayo manggigil sa mga magnanakaw na yan, ituloy na lang natin ang kwento. Aswang Radio. Sa paglipas ng mga araw ay patuloy ko pa rin napansin ang pag-iba ng pakikitungo ni Tita Marife sa akin. Hindi ko lang siya magawang kausapin dahil hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Samantala, kumalat naman ang balita tungkol sa mga nawawalang bangkay sa sementeryo. May mga nagsasabi rin na may mga preso raw ang misteryosong nawawala sa kulungan at walang makapagtukoy kung saan napunta ang mga ito. Hanggang sa isang nakakapangilabot na bagay ang nadiskubre ko. Isang gabi ay nakita kong sabay na lumabas ng bahay sina Tita Marife at Dodong. Nagtaka ako dahil mag-aalas 12 na nun, kaya naman palihim ko silang sinundan. Napansin kong papunta sila sa bodega na nasa likod ng bahay, pero lalo akong nagtaka nang makita ang isang nakapark na van doon. Lumabas ang dalawang lalaki na may dalang body bag at kahit madilim ang paligid ay alam kong katawan ng tao ang nasa loob nun. Pagkatapos nilang ipasok ang body bag sa bodega ay may dalawa pang katawan ang inilabas rin mula sa van. Bago umalis ang mga nakasakay sa van ay nakipagkamay sila kay Tita Marife at inabutan nito ng sobre ng tita niya. Maraming salamat, mahal. Sana'y palagi mong alalahanin na sa kabila ng kataksilan mo sa akin, narito pa rin ako at tinutulungan ka. Hindi ko naman kinalilimutan ang tulong mo sa akin eh. At mahal, ilang beses ko pang sasabihin sa iyo na hindi kita pagtataksilan. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Sige na, pumasok ka na sa bodega at kainin ang hapunan mo. Hindi mo pa lulutuin ang mga ito para sa akin? Galit pa rin ako sa'yo. Kaya pasalamat ka na lang at nagbayad pa rin ako para may makain ka. Kung gusto mo, ikaw na lang magluto sa mga bangkay na yun. Mahal. Huwag kang maarte. Dati naman ay kumakain ka ng hilaw na karne ng tao eh. Sige na, magpapahinga na ako. Gulat na gulat po ako sa mga narinig ko. Halos hindi ito magawang iproseso ng utak ko. Pero nang makita kong naglalakad na pabalik ng bahay si tita, ay mabilis din akong tumakbo pabalik ng kwarto ko. Natakot kasi ako na baka mahuli niya akong nakikinig sa usapan nila. Sobrang lakas pa rin ang kabog ng puso ko
nang makabalik ako sa kwarto. Ang daming tanong sa isip ko nung oras na yun. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. May kinalaman sila sa misteryosong pagkawala ng mga bangkay sa sementeryo. Oh, gising ka na pala. Teka, nakatulog ka man lang ba? Parang puyat ka. Good morning po, tita. Medyo hindi po ako nakatulog ng maayos. Napapadalas na yun ah. Hindi makakabuti sa pagbubuntis mo ang madalas na kulang sa pahinga. Babawi na lang po ako ng tulog mamaya. Sa tingin ko'y mahihirapan ka talagang matulog pagkatapos ng mga nalaman mo. Po? Halika, maupo ka. Kakain na tayo. Nagtaka ako sa sinabi ni tita. Nginitian naman niya ako at pinaupo. Sumunod na lang ako sa gusto niya dahil gusto ko rin siyang makausap. Siya mismo ang naglagay ng pagkain sa plato ko. At pagkatapos ay naupo na rin siya sa harap ko. Alam kong nakita at narinig mo ang mga naganap kagabi. Paano? Mahusay ako makiramdam sa paligid ko, Dayan. Kaya wala kang maaaring itago sa akin. Tita, ano pong ibig sabihin na nangyari kagabi? Ba't may dineliver na mga bangkay sa bodega? Narinig ko na kakainin ni Dodong ang mga ito, pero bakit po? May mga bagay na mas mabuti kung hindi mo na lang malalaman. Kayo po bang nasa likod ng pagkawala ng mga bagong libing na bangkay sa sementeryo? Oo, may kinalaman nga ako dun. Pati po bang mga misteryosong pagkawala ng mga preso sa kulungan ay kagagawan nyo rin? Gusto mo ba talagang malaman ang katotohanan? Ang tanong, handa ka ba para dito? Opo, tita. Gusto ko pong malaman ang lahat-lahat. Kailangan mo nang umalis dito. Pero bakit po? Huwag kang mag-alala. Tutuparin ko pa rin ang pangako ko sa'yo na hindi ko kayo pababayaan ng magiging anak mo. Hahanap ako ng maayos na bahay na pwede mong lipatan. May makakasama ka rin katulong na siyang mag-aalaga sa'yo. Bibisitahin din kita ng madalas. Bakit pa? Kung pwede naman akong manatili muna dito. Gusto kong ilayo ka kay Dodong. Siguro naman ay nararamdaman mo rin na may gusto siya sa'yo. Tita, wala pong namamagitan sa amin. Kahit kailan hindi ko siya papatulan. Hindi ko magagawang pagtaksilan ka. Alam ko naman yon. May tiwala ako sa'yo, Dayan. Pero ginagawa ko to para sa peace of mind ko. Masakit para sa akin na may iba pang gusto ang taong mahal ko. At sa mismong pamangkin ko pa siya nagkagusto. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin? Kaya sana'y maintindihan mo ako sa desisyon ko. Tita, hindi na po nakakabuti para sa inyong lalaking yon. Bakit hindi nyo na lang siya iwan? Madali para sa'yo na sabihin yan dahil hindi mo naman napagdaanan ang pinagdaanan ko. Pinoprotektahan ko lang ang relasyon namin. Ayokong masira ang kasiyahang to dahil hindi ko makakayanang mawala siya sa akin. Hindi ka ba natatakot sa kanya? Kumakain siya ng tao, ibig sabihin... Matagal ko nang alam na isa siyang aswang. Ano? Hindi naging madali para sa akin na tanggapin ito. Pero ngayon ay lubusan ko nang niyakap ang pagkatao niya. Kaya ba ikaw pa mismong nagbabayad? Para may makain siyang bangkay? Tita, alam niyong mali itong ginagawa niyo. Hindi siya masama. At ako ang dahilan kung bakit mas nagagawa na niyang kontrolin ang kanyang sarili ngayon. Sa araw na yon ay nalaman ko na ang buong kwento. Sinabi na ni tita sa akin ang buong katotohanan. 3 buwan pa lang ang relasyon nila nang malaman niyang tungkol sa pagiging aswang ni Dodong. Mula kasi nang lumipat ito sa bahay niya ay umugong na ang balita tungkol sa mga sunod-sunod na pagkawala ng mga tao sa baryo nila. Marami rin ang nagsasabi na may nakita raw silang gumagalang aswang tuwing gabi. Pero hindi nila ito mahuli-huli dahil napakailap raw nito. Pasensya ka na, mahal. Kung pinag-alala kita. Sa susunod ay huwag ka na magpapagabi sa daan. Maliwanag? Oo, mahal. Alam mo naman kung gaano kadelikado ang panahon ngayon. May gumagala raw na aswang dito sa baryo natin. Kaya kailangan magdoble ingat tayo. Akala ko ba
Hindi ka naniniwala sa kanila. Hindi ko naman talaga pinapaniwalaan ang chismis na yan. Pero nitong mga nakaraang araw, parami na kasi ng parami ang mga taong nawawala. Nakakabahala na rin. At itong huling araw pa, may natagpuan silang bangkay na lasog-lasog ang katawan. Ubus na pati ang lamang loob nito. Kaya ngayon ay papaisip na rin ako eh. Hindi kaya totoo ang kumakalat na chismis? Naman sigurong aswang, mahal. Kahit na, meron man o walang aswang, mas mabuti pa rin kung dodoblihin natin ang pag-iingat natin. Isang gabi ay nagising si tita at nagtaka nang hindi niya makita si Dodong sa tabi niya. Nag-alala siya, kaya mabilis siyang bumangon at lumabas ng kwarto para hanapin to. Sakto namang napansin niyang bukas ang back door, kaya naisip niya na baka si Dodong ang nagbukas nun. Pagkasilip niya sa labas ay nakita niya itong naglalakad papunta sa may bodega. Nagtaka siya kung ano ang ginagawa nito doon nung ganong oras. Kaya tahimik niya itong sinundan para malaman ang dahilan. Dahan-dahan ang kanyang bawat hakbang para masigurong hindi siya nito mahuhuli. Sumilip naman siya sa isang maliit na butas ng bodega para makita kung ano ang nangyayari doon. At laking gulat niya nang makita ang isa sa mga kasambahay nila na duguan at nakahandusay sa sahig. Dilat pa ang mga mata nito pero wala ng buhay. Matagal itong pinagbasdan ni Dodong. Para bang nagtatalo pa ang isip kung ano ang gagawin nito. Nagpalakad-lakad ito paikot sa katawan ng bangkay habang sinasabunutan ng sarili. Di nagtagal ay tumalim ang mga mata nito. Bumukas ang bibig at lumantad sa kanya ang matatalim nitong pangil. Halos mabunutan raw siya ng hininga sa kanyang nasaksihan nung gabing yun. Walang ano-ano'y dinakma ni Dodong ang bangkay. Binuksan ang tiyan nito at kinain ang lamang loob ng bangkay. Gusto niyang tumakbo palayo dahil sa takot. Pero mistulang ipinako ang mga paa niya sa kanyang kinatatayuan. At hindi na nga rin niya napigilan ang pagbaliktad ng sikmura niya sa kanyang nakita. Mahal? Huwag kang lalapit sa akin! Lumayo ka! Huwag ka matakot sa akin. Hindi kita sasaktan. Maniwala ka. At bakit ko naman paniniwalaan ang isang aswang na katulad mo? Dahil mahal kita at kahit kailan hindi ko magagawang saktan ka. Niloko mo ako! Anong plano mo sa akin? Sinadya mo bang paibigan ako para pagkatapos ay ako naman ang gagawin mong hapunan? Inaan mo lang ang boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Mas mabuti pa nga para mahuli ka na rin ng mga kapitbahay. Ang daming buhay ang nawala ng dahil sa'yo! Hindi ko naman ito ginusto eh. Hindi ko pinili na ganitong klaseng buhay ko. Ayokong pumatay ng tao. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sa tingin mo ba ay paniniwalaan talaga kita? Hindi ako toto! Napilitan lang naman akong tanggapin ang sumpang ito eh. Para makapagpahinga na ang nanay ko. Isa siyang aswang at napilitan lang din siyang piliin ang buhay na ito. Dahil sa pamilyang pinagmulan niya. Awang-awa na ako sa kanya. Nahihirapan na kasi siya. Pero hindi siya makapagpahinga nang walang napapasahan ang sumpa. Kaya kahit mahirap man ito sa akin, Ginusto mo man to o hindi, isa ka pa ring aswang! At hindi kita maaaring pagkatiwalaan! maniwala ka sa akin. Totoo talagang pagmamahal ko sa iyo. Hindi kita niloloko. At hindi kita magagawang saktan. Nakikipag-usap ako sa iyo. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klaseng pagtanggap at pagmamahal. Kaya wag mo na pa sana akong iwan. Sa huli ay nakumbinsi siya ni Dodong na wag itong iwan. Dahil na rin sa labis na pagmamahal niya dito, ay itinago niya ang lihim nito bilang isang aswang. At hindi lang yon, tinulungan pa niya ito. Nangako si Dodong na hindi na ito papatay ng mga tao sa baryo nila. At bilang kapalit, magbabayad si Tita Marife upang makakuha ng mga bagong libing na bangkay na siyang kakainin ni Dodong. Di nagtagal ay nagkaroon rin siya ng koneksyon sa kulungan at binibili niya ang mga nakakulong doon na kriminal
para ipakain rin kay Dodong. Kaya naisip ko, wala naman sigurong masama sa ginagawa ko. Kasi yung mga bangkay na kinakain niya, patay naman ang mga yun. Tsaka yung mga preso rin na kinakain niya ay mga masasamang tao. Pero tita, maling-mali pa rin po yun. Siguro nga hindi ito tama sa mata ng iba. Pero ito lang ang alam kong paraan para mapanatili siya sa buhay ko. At masigurong hindi siya papatay ng mga inosenteng tao. Hindi porkit masasamang tao ang mga preso ay papatay na rin po niyang mga ito. Hindi kayo Diyos para humusga at magbigay ng parusa sa iba. Pareho lang kayong makasalanan sa mundong ito. Pero kailangan mong mangako sa akin. Mangako ka sa akin na wala kang pagsasabihan ng tungkol dito. Sa lahat ng kabutihang ginawa ko sa'yo, itong isang bagay na to ang inihingi kong kapalit mula sa'yo. Tita, hindi ka ba talaga natatakot para sa sarili mo? Kahit sinasabi niyang mahal ka niya, aswang pa rin siya. Maaari ka pa rin niyang saktan kung gugustuhin niya. Naniniwala ako sa kanya. Hindi niya ako kayang saktan. Kaya wala akong dapat na ikatakot. Sa kasamaang palad ay wala akong nagawa para baguhin ang isip ni tita. Naramdaman ko rin ang determinasyon niya na ipagtanggol ang lalaking mahal niya. Sa puntong yon ay hati ang isip ko kung ano ang dapat kong gawin. Gusto kong umalis sa bahay niya dahil nag-aalala ko para sa kalagayan namin ng ipinagbubuntis ko. Alam ko kasing mabango para sa mga aswang ang buntis na kagaya ko. Pero hindi ko rin magawang iwan si tita dahil nag-aalala ko sa kalagayan niya. Nagpaalam naman si tita sa akin dahil pupuntahan raw nito ang bahay na plano niyang kunin para sa akin. Sakto namang nakaramdam ako ng antok, kaya natulog muna ako ng bandang 1:00 ng hapon. Pero nagising ako nang mapansin ko na parang may humahaplos ng binti ko. Napabalikwas naman ako ng bangon nang makita ko si Dodong na nakangiti sa akin. Anong ginagawa mo dito? Nakalak ang pinto ng kwarto ko ah. Paano ka nakapasok dito? Hindi na mahalaga yun. Ang importante masusulong kita ngayon. Lumabas ka ng kwarto ko ngayon din. Bakit? Galit ka na naman sa akin? Dahil isa kang halimaw. Totoo bang aalis ka na dito? Ilalayo ka na nga ba ng tita mo sa akin? Alam niya nang tungkol sa nararamdaman mo sa akin. Kaya gusto niyang ilayo ako sa iyo. At sa totoo lang, naniniwala rin ako na ito ang mas makabubuti para sa akin. Bakit ba parang napakasama ng tingin niyo sa akin? Wala naman akong ginagawang masama. Gusto ko lang naman makita ka, makasama at maalagaan. Hindi naman pagtataksil itong ginagawa ko. Ibang klase ka talagang mag-isip. Umalis ka na nga dito. Baka maabutan pa tayo ni tita at kung ano pang isipin niya. Hindi nagtagal ay nakahanap na nga si Tita Marife ng bahay na lilipatan ko. Malayo ito sa bahay niya at sinadya niyang hindi ito ipaalam kay Dodong. Hindi rin ako tumutol dahil gusto ko na rin talagang malayo sa lalaking yon. Natatakot ako sa kanya at hanggat maaari, ayoko na siyang makita pa ulit. 2 baryo ang pagitan ng bahay ni tita at ng bahay na nilipatan ko. Medyo liblib ang nasabing lugar, pero malaki ang bahay at komportableng tingnan. Tita, masyado naman po yatang malaki ang bahay na to para sa akin. Huwag kang mag-alala. Sinadya ko talaga to dahil gusto kong maging komportable ang paninirahan mo dito. Sana po dalawin niyo ako ng madalas dito. Susubukan ko, pero hindi ako mangangako. Pagdadalasan ko kasi ang pagdalaw sa'yo, mas malaki ang tsansa na matutuntun ka ni Dodong at ayokong magkita kayo ulit. Hindi ko na po ba talaga kayo makukumbinsing iwan siya? Ilang beses na natin to pinag-usapan, Dayan. At buo na ang desisyon ko. Oh, Delia, ikaw na ang bahala sa pamangkin ko. Huwag mo siyang pababayaan. Opo, ma'am. Ako na pong bahala kay Dayan. Aalagaan ko siyang mabuti. Pinasamahan niya ako sa isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang katulong na si Ate Delia. Sa tagal ng pagsasama nila ay parang kaibigan na rin niya ito. Mabait si Ate Delia at mapag-alaga sa akin. Marunong rin siyang magmaneho
Kaya siya ang pinili ni tita na sumama sa akin para may makapag-drive ng kotse oras na manganganak na ako. Hinatid lang talaga kami ni tita sa bahay at pagkatapos ay nagmadali na siyang umuwi. Baka raw kasi magtaka si Dodong at hanapin siya. Pagka-uwi niya ay nag-ayos naman ako ng mga gamit ko sa kwarto. Pero hindi ko pa rin magawang tanggalin sa isip ko ang kalagayan niya. Nag-aalala talaga ako para kay tita. Hindi ako komportable sa ideya na may kasama siyang aswang sa bahay. At kahit ilang beses pa niyang sabihin na mahal siya ni Dodong, nagdududa pa rin ako dito. Alam ko nag-aalala ka rin para sa tita mo. Ate Delia, ikaw pala yan. Hindi ko na malayang nandyan ka pala sa likod ko. Ay, huwag kang mag-alala. Nakakasiguro akong hindi sasaktan ni Dodong ang tita Marife mo. Alam mo kung bakit? Wala na kasing ibang tatanggap at tutulong sa kanya. Alam mo ang tungkol sa sekreto niya? Tahimik lang ako nag-oobserba pero oo. Matagal ko nang alam na isa siyang aswang. Gusto ko mang pagsabihin ang tita mo, pero wala naman akong magagawa upang baguhin ang isip niya. Gano'n ka kasiguradong wala siyang gagawing masama kay tita? Mas natatakot pa ako para sa iyo eh. Bakit? Dahil nararamdaman ko kung gaano katindi at kalalim ang pagkahumaling ni Dodong sa'yo. Kinakabahan ako tuwing nakikita ko siyang tinititigan ka. Sinasabi mo bang posible may gagawin siyang masama sa akin? Hindi ko alam kung paano mag-isip ang isang halimaw na tulad niya. Pero oo, may pakiramdam akong hindi pa siya tapos sa'yo. Hindi siya titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto niya. Sinasabi mo bang posible siyang sumunod dito? Ay, hindi ko alam. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Hindi tayo pwedeng maging kumpiyansa. Kaya kunin mo ito at wag na wag mo itong iwawala, ha? Patalim? Benditadong patalim. Maaari mo itong gamitin sa oras na makaharap mo si Dodong at pagtangkaan niya ang buhay niyong mag-ina. Pero paano ka, ate? May dala rin akong patalim. Naisip kong mahalaga na pareho tayong may panlaban sa kanya. Salamat po, Ate Delia. Kahit paano ay naging tahimik at payapa naman po ang buhay naming dalawa ni Ate Delia sa bahay na yon. Sinasamahan niya akong magpa-check up at mag-exercise. Sinasamahan ko rin siyang mamalengke. Ito ang naging routine namin na nakasanayan ko na. Hindi rin ako binibisita ni tita. At nung una ay nalungkot ako. Pero kalaunan ay natanggap ko na rin ito. Siguro nga'y sobrang mahalaga sa kanya si Dodong. Mas mahalaga pa kaysa sa akin na pamangkin niya. Hindi ko na lang ito pinalaki pa. Dahil kung tutuusin, napakalaki na ng naitulong ni tita sa akin. Oh, ba't ka huminto? Halika na. Baka maubusan tayo ng mga sariwang isda sa palengke. Para po kasing, Parang ano? parang nakita ko po si Dodong. Ano? Sigurado ka ba dyan? Ewan ko po. Bigla na lang kasi siyang nawala pero parang nakita ko siya dyan kanina na nakatayo sa gitna ng maraming tao. Kung ganon ay posibleng natuntun niya na tayo. Pero nasaan na siya ngayon? Ba't biglang nawala? Baka namalikmata lang po ako. Aswang Radio. Nako, the plot thickens, ha? Sa tingin mo, Poy, natuntun nga kaya sila ni Dodong? Uy, hindi ko i-rule out ang possibility na yan, Pao. Kasi mukhang obsessed ang aswang na yun kay Sender eh. Hindi niya basta-basta pakakawalan ng babaeng gusto niya. Naku, nakaka-stress. Ano na kaya ang nangyari kay Tita Marife? Aba, at talagang nakitita rin ako. Feeling close yarn. Uy, pero naisip ko nga rin ang tita nitong si Sender. Bakit? Gusto mo rin makitita? Hindi nga kaya siya sinaktan ng aswang? Patuloy pa rin ba siyang nagpapamanipulate dito? O baka naman may nangyari ng masama sa kanya? Wag naman sana, Poy. I mean, as much as nanggigigil ako sa mga desisyon sa buhay nitong si Tita Marife, hindi rin naman niya deserve na mapatay ng aswang. Isa lang siyang babaeng nasaktan ng paulit-ulit at hindi nakaramdam ng pagmamahal sa loob ng matagal na panahon.
Tama. Kaya naman nung dumating si Dodong sa buhay niya, mabilis na nasway ang emotion niya. Tama. Kasi for the first time, naramdaman niyang espesyal siya at kamahal-mahal. Ay, gusto ko yung kamahal-mahal. Pero sa tingin ninyo ba, totoong mahal talaga siya ni Dodong o ginagamit lang siya nito? Comment niyo nga po ang mga sagot ninyo. At pagkwentuhan natin to. Kung ako ang tatanungin nyo, malakas ang feeling ko na ginagamit niya lang itong si Tita Marife, Poy. Kasi dito nakasalalay ang hapunan niya eh. Nakakaloka. Yung bumibili sila ng mga bagong libing na bangkay at Naku. mga preso para Nakakapanglabot ipakain sa aswang. Para lang silang bumili ng hayop na kakatayin na. Oo nga eh. Napaka-brutal. Kagaya rin ba kayo ni Paula na may malalang trust issues kay Ay Dodong? nako, oo yan. O binibigyan niyo pa ba ito ng benefit of the doubt? Ay nako, huwag nyo nang bigyan ng benefit of the doubt yan. Mas malinaw pa sa sikat ng araw na manggagamit si Dodong. Gigil yan. Nako, bago pa tuluyang manggalaiti itong si Paula, ituloy na natin ang kwento. Aswang Radio. Ate Delia, bakit ngayon ka lang? Akala ko ba mamamalengke ka lang? Bakit ginabi ka? Nakasalubong ko si Mia. Yung isa sa mga kasambahay ng tita mo. Hinahanap niya pala tayo. Mabuti na lang at nakasalubong ko siya sa palengke. Bakit niya tayo hinahanap? Ano lang ang kailangan niya? Para sabihin na... Ate Delia, bakit ka umiiyak? Ano po bang sinabi niya sa'yo? Wala na ang tita Marife mo. Ano? Hindi! Hindi totoo yan! Hindi niya nakita ang buong pangyayari. Pero malakas ang kutob niya. Napinas lang siya ni Dodong. Hindi! Hindi maaari! Natagpuan raw nila itong walang buhay sa loob ng bodega. Wakwak ang tiyan ng tita mo nang makita nila. At marami pa raw silang mga bangkay na nakita doon. Kabilang na sa mga bangkay na ito ay si Kapitana Lusing. Diyos ko! Si Dodong nasan siya? Dinakip ba nila? Hindi na raw nila itong mahanap. Bigla na lang daw itong naglaho na parang bula. Kailangan mahuli ang halimaw na yon. Dapat niyang pagbayaran ang mga kasalanan niya. Hayop siya. May mas mahalagang bagay pa tayong kailangang unahin sa ngayon. Ano yun, ate? Kailangang makaalis na tayo dito sa lalong madaling panahon. Bakit po? Malakas ang kutob ko na hindi ka na malikmatan ng isang araw. Posibleng si Dodong talaga ang nakita mo sa palengke. Nagmamatsyag lang siya at nagmamanman. Kung ganon, natuntun niya na tayo. Posible. Kaya mag-impake ka na. Aalis na tayo ngayon. Saan tayo pupunta? Bahala na. Saka na natin yan isipin. Ang mahalaga ay makalayo muna tayo dito. Tutuparin ko ang pinangako ko sa tita Marife mo. Napapangalagaan kita. Ano man ang mangyari. Salamat, Ate Delia. Sa tingin ko, mas makabubuti kung uuwi ako sa amin. Kahit galit ang mga magulang ko sa akin, sigurado akong tutulungan pa rin nila ako kapag nalaman nilang lahat ang nangyari. Oh, sige. Kumilos na tayo. Mag-iimpake na rin ako. Mabilis kaming kumilos ni Ate Delia. Nanginginig pa ang mga kamay ko noon habang nag-iimpake ng mga damit. Maingat ko namang nilagay sa bulsa ko ang benditadong patalim. In case nakakailanganin ko nga ito. Nanalangin rin po ako na sana'y ilayo kami ng Panginoon sa kapahamakan. Sana'y hindi pa nga kami natunto ni Dodong. Dahil kung totoong alam niya na kung saan ako nakatira, siguradong umaaligid na siya at hindi ako hahayaang makalayo. At kung nagawa niyang patayin si Tita Marife, hindi rin siya magdadalawang isip na paslangin ako. Ate Delia! Huwag kang lalabas! Magtago ka! Sabihin mo sa akin kung nasan si Lian. Ilabas mo siya. Hindi ka magtatagumpay! Halimaw! Demonyo! Nagtatalo ang isip ko nung oras na yon. Gusto kong lumabas at iligtas si Tita Delia. Pero alam ko ring wala akong kalaban-laban sa aswang.
Wala naman akong alam sa pagkikipaglaban. Kaya naman nagtago ako sa loob ng kabinet. Pinigilan ko ang sarili kong umiyak dahil alam kong kailangan kong magpakatatag nung oras na yon kung gusto kong makaligtas. Ramdam ko ang lamig ng bakal ng patalim sa palad ko habang pinagdarasal ang aking kaligtasan. Rinig na rinig ko ang mabibigat na yabag ni Dodong. Parang may naglalakad na mabangis na hayop sa labas ng pintuan. Sa bawat hakbang niya ay nararamdaman kong palapit na siya ng palapit sa akin. Parang sasabog ang dibdib ko sa takot, pero pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Maya-maya, narinig ko ang mahina at mabagal na tunog ng pagpihit ng doorknob sa kwarto. Nakapasok na siya at ramdam na ramdam ko na ang presensya niya. Dayan! Alam kong narito ka. Huwag ka nang magtago dahil mahanap at mahanap pa rin kita. Hindi mo kailangan matakot sa akin. Alam mo namang mahal kita at hindi kita magagawang saktan. Lumabas ka na sa pinagtataguan mo. Huwag mo na akong pahirapan. Sumama ka na lang sa akin. Wala na si Marife. Pwede na tayo magsama. Wala na ang asungot sa buhay natin. Hindi niya na mahadlangan ang ating pag-ibigan. Biglang bumukas ng malakas ang kabinet. Napaatras ako sa sobrang gulat. Hindi na si Dodong ang nakita ko, kundi isang halimaw. Kulay pula ang matalim at nanlilisik niyang mga mata. Malaki ang kanyang bibig na may matutulis at mahahabang ngipin. Para siyang aso na handang mangagat. Ang balat naman niya ay parang kumukulubot at maitim. May mga mahahabang kuko rin siya sa kamay na handang mangalmot. Sinasabi ko na nga ba't matatagpuan rin kita. Nararamdaman ko ang presensya ng aking pinakamamahal. Dodong, nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na to! Pasensya ka na, Dayan. Pero hindi ako maaaring tumigil hanggat hindi kita nakukuha. Hindi ako sasama sa isang halimaw na katulad mo! Ano pa bang kailangan kong gawin para sumama ka sa akin? Mahal na mahal kita at alam mo yan. Hanggang kailan ko patutunayan ang sarili ko sa'yo. Wala kang kailangang gawin. Dahil hindi talaga kita mamahalin. Pinatay mo si Tita Marife. Kaya habang buhay kitang kamumuhian! Ginawa ko lang naman yun dahil nilayo ka niya sa akin. Pinakiusapan ko siya pero hindi niya ako pinakinggan. Ayaw niya rin akong pakawalan. Gusto niya akong angkinin. Pinaniwala mo siya na mahal mo siya. Na hindi mo siya sasaktan. Pero anong ginawa mo, ha? Ikaw pa mismong tumapos sa buhay niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa'yo, ginawa mo siyang hapunan mo. Wala kang puso. Halimaw kang talaga. Hindi na ako nag-isip. Tinapangan ko na lang ang sarili ko dahil nakatuon ang atensyon ko noon sa pagligtas sa buhay namin ng baby ko. Itinulak ko ang patalim sa direksyon ng halimaw. Pero mabilis siya at napakalakas niya. Hindi ko siya matulak. Sinubukan niyang hablutin ang braso ko pero buti na lang at nakailag ako. Nagpatuloy ako sa pagsaksak pero dahil sa sobrang liksi niya ay nagagawa niyang umilag. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko. Sa huling subo ko ay nagawa ko siyang saksakin ng malalim sa balikat. Napaungol siya sa sakit. Kasabay ng pagsabog ng maitim niyang dugo sa sahig. Pumaikot ang mga mata niya sa sakit. Kaya naman kinuha ko na ang pagkakataong ito para makalayo sa kanya. Kumaripas ako ng takbo palabas ng kwarto bago pa siya tuluyang makakilos. Pero bago pa man ako makarating sa hagdan, ay narinig ko na ang malakas niyang sigaw. Sinusundan niya ako. Mabilis ang mga yabag niyang puno ng galit. Diyos ko! Ate Delia! Saan ka pupunta? Hindi mo ako matatakasan! Huwag kang lalapit sa akin. Nakikita mo tong hawak ko.
Benditadong patalim na to. Hindi ako magdadalawang isip na paslangin ka! Oo, alam ko. Nararamdaman kong binditadong patalim na to. Kaya nakakaramdam ako ng panghihina sa katawan. Hindi kita hayaang magtagumpay! Pero bago pa man tuluyan ako bumagsak, papaslangin muna kita. Wala ka talagang puso! Hindi kita dapat sasaktan dahil mahal kita. Pero nang dahil sa ginawa mo, nagbago na ang isip ko. Total, ay kahit anong gawin ko, hindi ka pa rin naman sasama sa akin. Mas mabuti pang mawala ka na lang. Napatingin ako sa bangkay ni Ate Delia na nakahandusay sa sahig. Bukas ang kanyang dibdib. Labas ang bituka at naliligo ito sa sariling dugo. Sa puntong yon ay wala nang ibang makakatulong sa sarili ko kundi ako lang. Kailangan kong labanan si Dodong sa abot ng makakaya ko. Binalingan ko siya ng tingin at buong tapang na hinarap. Aminado akong may nararamdaman pa rin akong kaba nung oras na yon. Pero determinado akong pabagsakin siya sa abot ng makakaya ko. Kailangan niyang pagbayaran ng mga kasalanan niya. Hindi nagsayang ng oras si Dodong at mabilis akong sinugod. Umiwas ako agad kaya sumabit lang yung kuko niya sa damit ko. Muntik na siyang bumagsak sa sahig ng dahil dito, kaya kinuha ko ang pagkakataong ito para sugurin siya. Mabilis akong kumilos at sinaksak siya sa bandang dibdib. Umalingaw-ngaw yung sigaw niya, parang pinaghalong aso at kalabaw na sinasakal. Hayop ka na yan! Isang malaking pagkakamali na minahal kita! Isang malaking pagkakamali rin na tinanggap ka namin ni Tita Marife at pinagkatiwalaan! Hindi naman sana tayo abot sa ganitong punto kung tinanggap mo lang agad ang pagmamahal ko sa iyo. Kaya lang sinabi ko, kinasusuklaman kita! Hindi kita mamahalin! Kung ganon, ay pagsisisihan mo ang desisyon mo. Kahit nasaksa ko na siya ay sobrang lakas pa rin niya. Sinipa niya ako. Napakabilis ng kilos niya, kaya't hindi ko ito namalayan at napaghandaan. Tumilapon ako at bumangga sa pader. Napaungol na lang ako sa sobrang sakit ng likod ko. Akala ko talaga ay tapos na ang lahat nang bumagsak ako. Sinunggaban niya ako pero nanlaban pa rin ako. Sinubukan niyang kunin ang hawak kong patalim pero hindi ako nagpatalo. Nag-agawan kami pero dahil sa mas malaki at mas malakas siya, natalo pa rin ako. Sa pagpupumiglas ko, bigla niyang nahawakan yung balikat ko at kinalmot ng napakalalim. Sobrang hapde at parang napunit yung balat ko. Dahil sa sobrang sakit ay nabitiwan ko yung patalim. Nakita ko ang pagbagsak nito ng mga 5 talampakan mula sa akin. Kung iniisip mo na makakaya mong labanan ng isang aswang na katulad ko, nagkakamali ka. Hindi maaari! Sumuko ka na lang at tanggapin ang katapusan mo. Diyos ko, tulungan niyo po ako! Hindi ka matutulungan ng Diyos mo! Kahit masakit pa ang sugat ko, ay pinilit ko pa rin kumilos. Gumapang ako palapit sa patalim. Kailangan ko itong makuha dahil ito na lang ang maaari kong gamitin upang iligtas ang buhay namin ng baby ko. Walang tigil sa pag-agos ng dugo ko at kahit nanghihina na ako ay hindi pa rin ako tumigil. Naramdaman ko naman na nasa likod ko pa rin si Dodong. Sinipa niya yung mga paa ko pero nagpatuloy lang ako. Sinubukan niya akong pigilan pero kagaya ko ay hindi rin siya makakilos ng husto dahil sa mga tama niya sa katawan. Pinipilit niya akong hatakin pabalik pero hindi ako nagpadaig sa kanya. 1 pulgada, 2 pulgada pero kahit anong gawin ko ay ang layo pa rin ng patalim mula sa akin. Bigla ay naramdaman ko na lang yung kamay niya. Hinawakan yung buhok ko at hinihila ako pa atras. Bitiwan mo ako! Ito na ang katapusan mo! Sugo ka ng demonyo! At mas malakas ang Panginoon ko kaysa sa anumang klase ng kasamaan! Tingnan natin kung hanggang saan dadalhin ka ng tapang mo! Magkakamatayan muna tayo bago mo kami masaktan ng anak ko! Sa wakas ay naramdaman ko na rin yung dulo ng kutsilyo. Kailangan ko lang ng kaunting tulak pa. Buong lakas kong iniunat ang daliri ko hanggang sa tuluyan ko na ring naabot ang patalim.
Pagkahawak ko dito ay parang nagkaroon ako ng bagong lakas. Binaligtad ko ang katawan ko at sinaksa ko ulit siya. Tinamaan siya sa dibdib. Pinaikot-ikot ko naman ang patalim sa napakalaking sugat niya sa dibdib. Hindi ko talaga akalain na magagawa ko yon. Si Dodong, ang aswang na nagtatago sa balat ng tao. Pero hayon, nakahandusay sa sahig. Walang kagalaw-galaw. Napakagatlabi ako. Pinigilan ang paghinga. Kahit sobrang liwanag ng buwan na tumatago sa bintana, tiningnan ko pa rin ng matagal yung katawan niya. Patay na siya. Hinihingal ako. Ramdam ko pa rin yung kaba at takot. Pero huminga ako ng malalim. Tapos na. Pero kailangan kong tumawag ng tulong at ipaalam sa mga tao ang nangyari. Ang problema ay malayo sa ibang mga kabahayan ang tinitirhan namin. At dahil hindi naman ako marunong magmaneho, wala akong choice kung hindi ang maglakad sa gitna ng kadiliman upang makahingi ng tulong. Kaya ko to. Wala na si Dodo. Hindi niya na ako masasaktan. Kailangan ko lang makahingi ng tulong. Sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin paglabas ko ng bahay. Madilim ang paligid na para bang may makapal na kumot na nakabalot sa buong paligid. Ang tanging nagbibigay liwanag lang ay ang buwan. Kaya kahit paano ay may kaagapay pa rin ako sa paglalakad. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad habang pinupunasan ang mga luhang dumadaloy sa pisngi ko. Hindi pa rin matanggal sa isip ko ang mga nangyari. Wala na si Tita Marife at pati si Ate Delia ay wala na rin. Habang lumalayo ako sa bahay ay naramdaman ko namang bumibigat yung bawat hakbang ko. Parang may nakasunod. Parang may mali. Napahinto ako. Nilingon ko yung pinanggalingan ko. Pero wala akong nakita kundi dilim. Sabi ko sa sarili ko, baka guni-guni ko lang. Sobra-sobra na siguro yung takot ko. Kaya naman itinuloy ko ang paglalakad. Pero mga ilang metro pa lang ang nalalakad ko nang biglang... Bitiwan mo ako! Hindi mo ako matatakasan! Patay ka na! Yung akala mo. Kung mamamatay man ako, isasama kita sa impyerno! Hindi ako makakapayag! Para akong dinambahan ng isang malaking bagay mula sa likod. May humablot ng braso ko. At namilog ang mga mata ko nang makita na naman si Dodong. Ang buong akala ko'y napaslang ko na siya. Pero hindi pa pala. Mukhang isang patibong lang ang lahat kanina. Pero kapansin-pansin ang panghihina sa kanyang itsura dulot ng tinamo niyang sugat. Pero sa kabila ng kahinaan niya, kahit paano ay ramdam ko pa rin yung lakas ng pagkahawak niya sa akin. Parang pinalibutan ng bakal yung balat ko. Sumigaw ako habang pilit na kumakawala sa kapit niya. Ikinasa ko yung mga kuko ko. Kinalmot ko yung kamay niya. Pero lalo lang humigpit yung kapit niya sa akin. Nagsimula kaming maglaban sa gitna ng kalsada. Tinutulak niya ako samantalang ako naman ay nagsisikap na makawala at makatakbo. Dahil sa paghina niya, kahit papano ay medyo lumuwag yung hawak niya. Kaya nagawa kong sipain siya ng malakas sa tuhod. Umindayog yung katawan niya, pero hindi siya tuluyang bumagsak. Tila dumoble lang ang galit niya sa akin dahil dito. Kaagad niya akong ginantihan. Bigla siyang sumipa pabalik. Tumama ito sa gilid ng tiyan ko. Kaya't halos nawalan ako ng balanse. Hingal na hingal ako ng oras na yon. Para akong sasabog sa kaba, pero wala akong planong sumuko. Ano? Kaya mo ba? Sumuko ka na! Hindi ako susuko. Mamatay man ako. Pero mamamatay ako may laban. Kahanga ang iyong katapangan, Dayan. Pero ang katapangan niyan na ang magdadala sa iyo sa sarili mong hukay. Sisiguraduhin ko naman na ang katapang ito ang magbibigay ng hustisya sa lahat ng taong pinatay mo! Kung ganon, ay tingnan natin kung hanggang kailan mo ako kayang labanan.
Kinuha ko yung bindetadong patalim na nilagay ko sa bulsa ko kanina bago lumabas ng bahay. Mabilis na umikot si Dodong at sinunggaban niya ulit ako. Sa pagkakataong ito ay ang liig ko naman ang target niya. Mabilis naman akong yumuko at bago pa man niya ako mahawakan ay pinaikot ko na yung kutsilyo at isinalaksak ko sa tagiliran niya. Hindi ko naman ininda yung sakit ng paghila niya sa buhok ko at nagpatuloy lang ako sa pagsaksak sa kanya. Hindi tulad ng sa tao. Parang tumunog yung pagkakabao ng patalim sa katawan ni Dodong. Umungol ang aswang. Isang mahaba at masakit na ungol. Agad siyang napabitaw sa akin at napahawak siya sa kanyang tagiliran. Nanginginig yung kamay ko pero alam kong hindi pa tapos. Kinuha ko ang pagkakataon para sumipa sa dibdib niya ng malakas. Bumagsak siya sa lupa at halatang wala ng kakayahan para lumaban. Tumayo lang ako sa harap niya, nakatingin sa nangyayari sa kanya. Hinihingal pa rin ako, pilit na pinapakalma yung sarili ko. Sigurado akong sa pagkakataong ito, natalo ko na siya. Hindi niya na ako malilinlang. Hayop ka na yan! Hindi ka na dapat minahal! Tama ka! Isang malaking pagkakamali na minahal mo ko. Pero alam mo, kung anong mas mali, yung ginawa mo sa tita ko at sa iba pang mga inosenteng tao. Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin. Kailangan gawin? Ibig sabihin, naniniwala ka talagang kailangan mong manloko at pumatay ng tao. Sa bagay, isa kang ang aswang, isang halimaw. Ano pa bang aasahan ko mula sa isang tulad mong sugo ng kadiliman? Ito naman gusto mong gawin, di ba? Ang pabagsakin ako. Ang paslangin ako. Ayan. Nagtagumpay ka na. Gawin mo na ang gusto mong gawin. Tama ka. Ito nga ang gusto kong gawin. Ang pagbayarin ka sa mga kasalanan mo. Kaya sa pagkakataong ito, ako mismo ang magdadala sa iyo sa lugar kung saan ka nararapat. Sa impyerno! Mahigpit kong hinawakan ang benditadong patalim at walang pagdadalawang isip na sinaksa ko ito ng buong lakas sa puso niya. Hindi na siya nakaungol o nakasigaw man lang. Namayani lang ang katahimikan sa pagkakataong yon. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas kong paghinga. Nakatitig pa rin ako sa kanya. Hindi na siya gumagalaw. Hindi na humihinga. Hindi ako makapaniwala na nagawa ko ngang patumbahin ang isang aswang. Kung tutuusin ay wala naman akong kalaban-laban sa kanya. Pero tunay ngang wala nang mas lalakas pa sa isang ina na handang ipaglaban ang buhay ng kanyang anak. Sa puntong yun kasi ay hindi lang ako lumalaban para sa buhay ko, kundi para na rin sa buhay na dinadala ko. At alam kong hindi ako titiklop ng walang kalaban-laban. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay nagdesisyon akong umuwi sa amin. Sinabi ko sa mga magulang ko ang buong pangyayari at laking gulat ko nang niyakap nila ako ng mahigpit. Matagal na pala nila akong napatawad, pero hindi lang nila magawang lumapit sa akin. Siguro ay dahil na rin sa pride. Pero lagi raw silang nakikibalita kay Tita Marife tungkol sa kalagayan ko. At pagkatapos ng madilim na sinapit ni Tita, mas lalo silang nagising sa katotohanan na masyadong maikli ang buhay para magtanim ng galit. Nag-umpisa kami ng panibagong buhay bilang isang pamilya. Sila ang umagapay sa akin sa pagbubuntis ko hanggang sa makapanganak ako. At laking gulat po namin nang malamang pinamana pala ni Tita Marife sa amin ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan. May parte naman na ibinahagi niya sa iba't ibang charities na kanyang sinusuportahan. Dahil dito ay mas nagkaroon kami ng magandang buhay. Kami ang nagpatuloy ng kanyang negosyo at mas pinalago pa namin ito. Sa ngayon po ay malaki na ang anak ko at nakapag-asawa na rin ako. Mas maayos na po ang buhay namin ngayon. Malayong malayo na sa napakadilim na kabanata ng aking buhay. Pero sa kabila ng takot na nararamdaman ko noon,
Marami rin po akong natutunan sa nakakapangilabot na parating yun ng aking buhay. I hope na nagustuhan niyo po ang kwento ko at sana'y meron din kayong natutunan mula dito. Thank you po sa chance na to para ma-share ko ang experience ko. God bless us all. Aswang Radio. Grabe! Ang ganda na ng takbo ng kwento. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Samahan nyo kami hanggang dulo Dahil right after this story, ay papakinggan naman natin ang ilan sa ating mga kapwa listeners na ating tatawagan para mag-share ng sarili naman nilang mga experience. So stay tuned! Naku, slow clap naman for you, sender. Aba, sinong mag-aakala na magagawa nga niyang patumbahin ang isang aswang? Kung ako yun, well, baka mag-cry na lang ako. Charot lang, syempre lalaban din ako, no? Pero kagaya nga ng sinabi niya, iba talaga ang lakas ng isang ina na handang ipaglaban ng kanyang anak. Kaya kung may nararamdaman mang takot o panghihina si sender nung time na yon, I'm sure na natabunan na ang lahat ng to ng mother instinct niya. Totoo yan. Iba talaga ang pagmamahal ng isang ina. Kahit anong klaseng halimaw ay kayang labanan para protektahan ang kanilang anak. Kaya naman isang pagsaludo po sa lahat ng mga nanay na nakikinig ngayon. At sa iyo din, sender, dahil nakakabilib ang iyong katapangan. Masaya kami dito sa Aswang Radio na nasa mabuting sitwasyon ka na ngayon. Exactly! At talaga namang kapupulutan ng aral ang pinadala mong story, ha? Isa din kasi itong reminder to love ourselves. Kagaya ng nangyari kay Tita Marife, na dahil sa mga naranasan niya noon, mas madali siyang namanipula ni Dodong. Hindi niya ito kasalanan. Kasi, syempre, sino ba naman ang may gustong maging biktima ng isang tusong halimaw, di ba? I agree! Kaya naniniwala ako mahalaga rin talaga na mahal natin ang ating mga sarili. And wag tayong mag-seek ng validation from others. Easier said than done. Pero yan yung totoo. Napapa-English pa nga ako Halata ko nga. Kaya maniwala kayo Oo nga. As in, Englishero ka pala today. Yan na yata yung epekto ng kwentong to sa'yo. Mismo. Kayo po mga Kaaswang Radio, i-share nyo naman sa comment section kung anong masasabi nyo sa ating kwento today. At ano-ano rin ang mga natutunan ninyo mula dito. And of course, wag po sana natin kalimutang mag-like, share, and subscribe dito sa ating channel. Hit the notification bell na rin para always updated kayo sa mga news stories natin. As always, gusto po namin kayong pasalamatan sa inyong support sa amin. Lalo na po sa pagmamahal na ibinibigay ninyo sa amin ni DJ Paula. Yay. True, nakakataba po ng puso ang inyong pagmamahal sa amin. Kaya, samahan niyo po kami hanggang sa susunod na kwentong aming ihahatid sa inyo. Ako po si Popoy na nagsasabing, pwede mo akong gawing midnight snack, pero dapat ako ang unang kakagat. At ako naman si Paula na nagsasabing, hindi ako nangangain, maliban na lang kung ikaw ang uulamin. And this is Aswang Radio. Narito na ang kwentong Kakilakilabot. Paglabas namin, merong pulubi na tumitig kay ate. Kwentong kinakatakutan. Talagang madilim sobrang dilim ng langit para bubuhos yung ulan. Kwentong aswang. Kung may naririnig na daw sila dun sa may bubungan na parang may naglalakad daw. Ito ang Aswang Radio Hotline. Aswang Radio Hotline. Tawag na at pag-usapan natin ang inyong kwentong aswang. Now na, Aswang Radio Hotline. Hello everyone! Welcome to another edition of Aswang Radio Hotline. kung saan magkakwentuhan tayo po ng ano nga yun? Ano nga yung pinagkakwentuhan natin? Mga kwentong nakakatakot. Ay, nakakatakot. Nakakaaliw. Nakakaaliw. O pwede. Kasi depende yun sa kwento. Oo nga. Ano pa ba? Mga kwentong nakakapanindig balahibo. Ay, nakakapanindig balahibo. What else? Mga kwentong
Nakakakaba, Nakakakaba pwede. nakakakaba, at nakakapagpabagabag. Paki-pronounce nga yun, Poy. Nakakapagpabagabag. 3 times, please. Nakakapagpabagabag, nakakapagpabagabag, nakakapagpabagabag. Talagang pinatulan niya ako. Very excited na po kami na mapakinggan ng isang panibagong kwento. First hand experience nitong caller natin. Yes! Oo. Magbabahagi siya sa atin ng experiences niya. Pwedeng experience niya. Pwedeng nung taong kakilala niya. Or taong malapit sa kanya. Di ba, Poy? Pwedeng ganun. Pwede yun. Pwedeng nangyari ito sa kanya noon-noon pa. Pwedeng kani-kanina lang. Ay, pwede. Pwedeng ganun. Hindi ko na alam. Super excited na talaga akong mapakinggan ng kwento niya. Andiyan na ba siya, Poy? Yes, Pao! Narito na ang ating caller ngayong araw na ito. Hello! Hello? Hi! Parang hello, hi lang kayo, no, Poy? Kumusta? Ayos lang. Balita ko, magkakwento ka sa amin. Yes. Pakilala ka po muna. Ako po pala si Crystal. Chris. 21 years old, taga Antipolo City. Gusto ko yung pagkakasagot ni Crystal. Talagang, alam mo yung parang Parang beauty pageant. Oo. Crystal, 21, ano yun? Antipolo City. Oh. Crystal, Yes. merong nakapagsabi sa amin na meron ka daw kwento ng kababalaghan na gusto mong ibahagi sa amin at sa mga nakikinig dito sa amin sa Aswang Radio Hotline. Oh, yes, meron nga po. Kailan mo ba to na-experience? 2023? 2023. Fresh. Sige nga, Crystal, kwentuhan mo nga kami. Yung karanasan ko na to is madaling araw yun. Nasa bahay ako noon, 2:00 ng madaling araw. Tapos, kumbaga sumilip lang ako sa bintana, ganon. Tapos, kasi hinahanap ko yung mister ko, nagtapon ng basura pala, hindi ko alam. Alimpungatan kasi ako kasi parang sabi ko, parang may naririnig akong kakaiba sa labas. Tapos sumilip ako dun sa may bintana. Tapos may nakita akong parang creature dun sa may sa may bubong ng bahay ng mama ko po, which is buntis. So you mean yung bahay nyo at bahay ng mama mo magkalapit lang, ganun ba? Yes, magkaharap. Magkaharap. Tansya mo, anong oras na to? Mga bandang anong oras? Magtutu ng madaling araw. Tapos inula talaga siyang katakot kasi kami dito kumbaga iskinita. Okay. Mostly yung mga tao, mga nasa work, ganon. Tapos, nung pagsilip ko na ganon, akala ko siya, parang namalikmata lang ako kasi kagigising ko lang, kumbaga nalimpungatan lang ako. Kasi yung mga aso sa labas is maingay. Tawa sila ng tahol. Tapos sabi ko, bakit ganun? Parang hindi naman normal yung tahol ng mga aso. So, iniisip ko baka may pagnanakaw, ganun. Tapos nung pagsilip ko, may nakita akong creature. Siya? Yung description, i-describe ko yung nakita ko. Yung siya, matangkad na, mga siguro, mga 5'4", mga ganun yung tangkad niya. Tapos mapayat. Tapos mahaba yung buhok. Saan mo ba ito nakita? Sa bubungan? Sa bubong ng bahay ng mama ko ba? Tapos, ano ba to? May pakpak? Anong klaseng? Wala naman po siyang pakpak. Parang siya, nakahubad. Parang nakahubad na, yung explanation, yung parang siya, yung mga sa mga horror, yung mga kakaiba itsura, may mahahabang kamay, ganun. So for sure, natakot ka. Anong ginawa mo nun? Noong una, akala ko nga namalikmata lang ako, kaya kinusot ko yung mata ko. Sabi ko, baka namamalikmata lang ako, ganun. Kasi yun naman usually yung mangyayari kapag gagawin mo, kapag pagigising mo, tapos makakita ka ng gano'n, isipin mo, hindi totoo. Then, inano ko yung mata ko, yung kinusot-kusot ko siya, pero nandun pa rin, yung parang nakadapa
sa may ano. Tapos nung pagtingin ko, nakatayo na siya. Kung parang tumitingin siya sa paligid kung may nakatingin sa kanya or may nakakakita sa kanya. So, anong ginawa mo, Crystal? Di ba? Natakot po ako, sinarado ko yung bintana tapos nila ko yung pinto kasi iniisip ko baka nakita niya ako ganun o kaya bumaya bigla sa akin pumunta ganun. Tinawagan mo ba yung mama mo, yung Asawa mo? asawa mo? Chinat ko po yung kapatid ko. Sabi ko sa kanila na meron ako nakita doon sa bubong. Sabi ko, mo si mama kasi baka mamaya aswang yan, ganun. Kasi sino namang matinong tao yung akit sa bubong ng ganung oras ng gabi, di ba po? Ngayon, hindi sila sumasagot, mga tulog na. Pagkatapos nun, nakita mo ba kung nawala ba? Or ano bang ginawa mong sunod? Nandun ka lang ba? Hindi na ako sumilip kasi natakot na ako. Nantay ko na lang yung sister ko na bumalik. Tapos ayun. Tapos natulog na? Okay. Hindi na ako natulog na ako kasi natakot na ako eh. Kasi sabi ko baka mamaya pumunta siyempre mag-isa lang ako. Hindi ka ba, Crystal, nananaginip lang noong mga oras na yun? Oo, kasi baka... Baka nagsisleepwalk ka lang. Ay, hindi po kasi gising ako. Kasi inano ko pa yung parang tinap-tap ko yung mukha ko. Kinurot-kurot ka pa yata yung sarili niya. Tapos kinaano ko, yung kinukusot ko yung mata ko, ganun. Mhm. Kasi sabi ko baka nananaginip ako, ganun. Hindi naman nandun pa rin siya. Kahit kinusot ko na yung mata ko, nandun pa rin. Yung pangyayari niyang yun, naulit pa ba yun? Hindi na po eh. Kinabukasan kasi noon, kinausap ko yung mga kapatid ko tsaka yung mama ko po, kwento ko sa kanila yung nangyari. Ngayon sabi ng mga kapatid ko, may naririnig na daw sila dun sa may bubungan na parang may naglalakad daw. Tapos same na lang din yun. Pero di nilang nila pinasin kasi akala nila mga pusa lang ganun. Pero Crystal, nabanggit mo kasi kanina na na di ba buntis yung mama mo, sabi mo? Opo. Meron ba tong kahit anong effect sa kanya or... Meron po. Siya, dito yung dinugo siya nung araw na yan. Yung niya pa lang po nun yung tiyan niya maliit pa, nakunan po siya that day. So anong palagay ninyo? Yung nakita mo ba? Anong pinaniniwalaan mo? Ano sa palagay mo yung nakita mo? Aswang po. Kasi nung nagpa-albularyo po yung mama ko, sabi po sa amin nung albularyo, daw po siya na aswang daw po siya. Ilang taon na nga yung mama mo? Magpo-40. Okay. Binigyan siya ng albularyo ng parang maliit na bote na may parang dasal-dasal sa loob. Tapos may mga Tapos kapag bumula daw yun, ibig sabihin may aswang ganun po. So bumula pa ba yun ulit, Crystal? Nitong mga nakaraan po kasi yung mama ko po buntis ulit. Ano ba yun? Nakifento niya po sa akin na meron nga daw po na nag-alakad-lakad dun sa may sa may bungan nila. Tapos meron din po isang beses na parang po yung kortina ng bintana nila parang binuksan, yung parang pag lang yung hangin ganun. Tapos parang may nakita siya na tumakbo kasi yung likuran po ng bahay nila is masukal na bakanting lupa na puro damo. Yun yung likod ng bahay nila. Bukod doon, Crystal, meron ka pa bang ibang natatandaang medyo kakaibang nangyari sa'yo? Kung hindi man nung araw na yun, kasi sabi mo natakot ka na masyado eh. Nung mga sumunod bang araw, may mga ganun ka pa bang na-experience o nakita? Wala na po eh. Kasi simula ko nun, hindi na ako gumigising ng ganung natakot na talaga ako. Palagi ka na lang natutulog. Opo. Hindi na ako natingin sa labas kapag ka ganung oras na. Yung pangontra, ano ba yung binigay sa'yo ng albularyo? Pangontra ba yun? Sa Monster aswang? daw po yun sa aswang eh. Tapos parang nagbibigay. Parang marami na kasi kaming mga kwento na narinig na merong mga binibigay na pangontra yung albularyo, tapos like mga senyales na malapit yung aswang. Bote po siya na maliit. Tapos may krus sa loob, tapos may dasal, tapos may mga putil-putil. Tapos may langis din po yun sa loob. Sabi ng albularyo, pwede daw po yun ipampahit sa tiyan. Okay. Tapos ano ba yan yung kumukulo ba yun? Yung langis na yun? Opo, yun po. Pag may aswang daw po na malapit,
or sobrang lapit ganon, bubula daw po yun. Basta kapag may aswang daw po sa paligid, bubula daw po yun. Kung pangontra yon, Crystal, ibig ba sabihin hindi na daw ba kayo lalapitan ng aswang, kung aswang man yon? Hindi daw po sigurado sabi ng po Kasi parang lang siya, precaution ba yung ganun tawag doon? Yung parang hindi siya 100% na mapapalaalis yung aswang. Ano ba yun, Crystal? Yung pangontra ba na yun, may expiration date ba yun? Wala po kasi nabanggit sa amin Kasi yun lang po yung sabi. Ewan ko kung natabi pa po yun ng mama ko kasi marami po akong kapatid na misplace na po ata nila yun. Paano mo nasabi na aswang talaga yung nakita mo? Sa mga nakikinig sa atin sa mga oras na to, magtatanong sila, baka naman hindi naman aswang nakita mo? Oo, kasi wala naman ng ibang nangyari, wala nang follow-up. Hindi po kasi yung niresearch ko po siya kinaumagahan kasi nun kung hindi-describe ko yung gano'n, ano ba yung nakita ko na gano'n. Kasi ang napakahaba po ng buhok niya tapos parang mahaba yung... baka ako lang yun, Crystal. Mahaba yung buhok. Kaling araw, sino na matinong tao yung pupunta ng nakatapado sa may bubungan kung saan nandun yung tapat ng kwarto ng mama ko po. Malay mo naman, naiinitan lang yun. Kasi ni-research ko yun sabi, yun yung nakakatakot po talaga siya yung itsura niya. So, ibig sabihin maliwanag talaga yung yung bubungan na yung parte ng bubungan na. Bilog yung buwan nun. Bilogan ng buwan. Bali nung matapos yun, Crystal, simula ba nun, ano bang naramdaman mo? Ano ba, may mga pagbabago ba sa buhay mo or sa side ng mama mo dahil siya nga, di ba, yung sinasabi mong nakunan nga siya after ng pangyayari na yon? May mga bagay ba na nabago sa inyo? Kapag may naririnig po sila sa bubunga ng bahay, nag-ano na sila, ahagis na asin, nakabawa. Nawawala naman yung mga ingay-ingay na yun. Nawawala, tapos babalik lang din po, ganun. Baka kasi 1/4 na asin lang yung nilagay nyo. Baka kailangan 1 kilo, ganyan. Kasi magkaiba po kami ng bahay ni mama Kaya sila lang din po nakakaano. Pero ngayon, after that po, may naririnig pa rin silang mga lakad-lakad sa bubong. Kasi iba naman po yung yapak ng tao sa yapak ng hayop So, Crystal, sa mga may kapareho mong experience, ano yung maipapayo mo sa kanila or masasabi mo sa kanila kung sakali man na maka-experience sila ng pareho sa kwento mo? Maging alerto sila sa paligid nila. Maging alerto. Tapos, maghanda lagi. Hindi mo masasabi kung ano yung mga mangyayari. So, ikaw naman, alerto ka naman na ngayon. Opo. Sige nga, gulatin mo nga yan si Crystal. Na agad. Anong oras ka na natutulog? Maaga na po mga 8:00. Kaya pinakagabi na po yung 11. Tapos anong oras ka nagigising? 6:00 po. 6:00. Di ka na talaga gumigising ng mga 12:00, 12:00, mga gano'n. Nakakatakot na Okay. Yun lang naman, Crystal. Maraming salamat sa pag-share ng iyong kwento dito sa Aswang Radio Hotline. Bye-bye! Bye-bye! Thank you! Thank you! Aswang Radio! Ang radyo ng mga aswang! Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang. Halina